Pero sa MTB kasi kailangan mo talaga ng disiplina. Mm. Consistent dapat. Consistent ka sa disiplina. Lalo na pag may team ka. Importante talaga pag may team ka, disiplina. 3, 2, 1. So, 3, 2, 1, let's go. So yun mga pare, welcome back sa Trailside Stories, episode 12 na. So for this episode, nandito tayo ngayon sa Eve Cafe. So located siya sa Duplex Homes, no? Molino 4, Bacoor. At ang mga kasama natin sa kwentuhan natin ngayon, isa sa mga malakas sa kategory niya. Kahit ayaw niya magpatawag na malakas. So yun, eto si Kuya Clinton. Yun, welcome sa Trailside Stories, Kuya. Thank you, thank you. Good afternoon. Oh, para simulan natin yung kwentuhan. Nakita ko last time parang may shinare ka na yung parang interview, parang written interview dun sa draft na result. Okay. Ano ata yun? 2019. Oo. Oh, yung time na downhill race yun, alam ko downhill downhill. race. Yun yung sa Tabango Leyte kami, last leg yun. So, yan. Na-share ko lang mga memories lang ng mga, kasi nga, dati talaga downhill ang malakas downhill talaga. So, Yung mga laro, puro downhill. yes, puro downhill. Mostly downhill talaga. Although mayroon ng Enduro Alliance, pero mostly downhill pa rin talaga yung ng mga tao. Ang nakakuha ng attention ko dun, kasi may tanong dun na yung paano ka nag-start mag-mountain bike. Ang Okay. sabi, parang nainip ka daw sa trail running tsaka marathon. Totoo ba yun? Actually, medyo totoo yun. Ah. Yung trail running kasi ilang years din ako nagte-trail run tsaka na mamarathon, nagpo-full marathon. Sa katagalan, lalo na pag full marathon, 42 kilometers. Tapos may makita kang straight line. Oo. Tapos sabi mo, yun pa yung pupuntahan ko, parang ang layo nun Parang tinatamad. So, ang ginagawa ko doon, instead na titingnan ko yung linya, nakayuko ako magtakbo. Kasi pag tinitingnan ko, nangihina ako So in short nga, may point doon na is tinatamad ako sa marathon. Sa trail run naman, exciting siya kaso kailangan mo ng matinding training talaga. Hindi pwede yung easy-easy lang na training, dapat paghandaan mo talaga. Although wala namang problema doon, siguro gusto ko lang din ng bagong activity sa buhay. Parang Parang ganun ilang years kang sa running? Nasa 5 years din ata. Nasa 5 years din. Pero sa running, ka rin nun? Parang, masabi mo ba na parang competitive level ka rin nun? Hindi ko rin masabi na nasa level akong ganon. Kasi sobrang dami ng tumatakbo Minsan umabot ng 1,000, 2,000 sa kategory mo lang. So, hindi ko masabi na competitive ako. Pero sa sarili ko, alam ko competitive ako. Kasi ako at least 3 to 4 times a week akong nag-training ko. Every time ako tatakbo, 10 kilometers yun. Siguro mga 3 to 4 times a week. Sa Laguna pa ako na-sign. So, 3 to 4 times a week ako nag-train. Tapos, pagbalik dito, although tuloy-tuloy ang training nun kasi halos weekly, monthly, twice a month, may karera ng marathon ito sa Maynila. So, tuloy-tuloy lang. Siguro dahil siguro sa training, tapos sa karera, parang na-board or something. Ba, di ko rin masabi. Basta ganon. So, yun nga, sa dami ng kumakarera ng marathon, ng running, although pumapasok naman ako lagi siguro sa mga top 100, pasok ako lagi doon. Pero hindi ko masabing competitive kasi malalakas talaga yung iba. In terms of pero in terms of competition, yung pagpupush mo sa sarili mo, mas mental sa running, no? Talaga, dapat malakas yung isip mo. No? Pag mahina yung isip mo, lalo na pag tatakbo ka ng 21 kilometers, 32, tapos 42. Pag mahina wala kang mind setting, Parang susuko ka talaga. Susuko ka talaga pag wala kang mind setting, tsaka isa pa yung wala kang training. Nung pag-shift mo naman sa mountain bike, yung parang siguro, parang culture shock sa'yo na ganito pala sa mountain bike? Nung una ko talagang pumasok sa mountain bike is yung adrenaline rush talaga. Doon ako nagulat na, ganito pala to. Sabi ko, na iba to Pero yung katawan ko, although medyo prepared kasi sakto sa training, pero yun nga, yung adrenaline na lumalabas sa'yo. Iba, parang excited ka lagi. Kasi, ganadong-ganado lagi. Kasi kumbaga, bukod sa bago sa'yo yung
yung activity na to, yung event na to, bago sa sarili mo. Tapos, yun nga, makita mo yung trail, makita mo yung bangin, makita mo yung mga rats, mga roots. Sabi niya, uy, ano kaya to? Paano kaya to? Yung mga ganon. So, yung adrenaline flow mo, sobrang bilis. Oo. So, siguro, yun yung isa sa mga naging ano ako. Naging ano ako sa mountain biking. Parang, shock. Ush, iba to ah. Parang nahook ka dun. Oo, sabi ko, iba to. No? Parang na-excite ako Oo. nung nag-ano yung adrenaline. Nung pag-shift mo, sinong ano yan, basta ka lang ba bumili ng bike, naghanap ka ng trail, o may mga tropa ka na rin talaga na... Hindi. Ganito kasi yon. 2015 yon. Oo. 2015. Yun yung time na nag-retire ako actually. Nag-avail ako ng early retirement. Oo. Employed ako dati. So, nag-avail ako ng early retirement. Tapos, yun, siyempre, tumigil lang sa trabaho. Yung pamangkin ni Mrs. nagma-mountain bike. Although sa road lang, sa trail. So, ako, running pa rin. Tapos one time, inaya niya ako, Tito, bili ka na ng mountain bike. Bike na tayo, samahan mo ako. Sabi ko, okay lang ba yan? Siya, oo, okay lang. Ako, mahal ng bike na siya, hindi, may mga mumura naman eh. So, in short, nagpahanap ako sa kanyang bike. Nakabili ako ng bike na The Bomb na Atom. Hardtail yun. Siguro 80 lang yung travel nun. Although, hardtail siya. Tapos yung fork niya is 80 yung travel. So, yun lang. Sama-sama ako sa kanya. Nag-trail. Tapos, one time, sa palengke, actually kasi bago ako mag-retire, bumili ako ng rides sa palengke. May pwesto ako doon. Actually, in short, ako pumapwesto doon tuwing madaling araw. So, may time na nagbabike ako minsan, 2:00, alis ako ng bahay, punta ako sa Pote kabila, yung Bacoor. Yung palengke dyan yung pwesto. Nagbabike lang ako. So, sinabi ko lang na sa may pwesto ko. So, tinda-tinda lang. Tapos maya-maya, may sa harap namin, may biker din pala. May biker din. Lumapit sa akin, sabi niya, uy, tingin ko parang magkakilala na kami noon eh. Si Ian Manalo. Biker din, ka-teammate ko sa Team Rangers. In short, ni-recruit niya ako. So, nagra-ride ka pala. Saan ka nagra-ride? Ako dyan lang sa kalsada lang. Sabi niya, gusto mo sumama ka sa akin? Sa tropa. May grupo kami yun nga, yung Team Rangers nga daw. Sabi ko, saan ba kayo nagra-ride siya? Tayo, yung gravity riding nga daw. Meron daw sa Tagaytay, may sa San Mateo. Kinikwento ko. Una-una, hindi ko pa mag-gets yun kung ano. So, siya, sige nga, sama ko sa inyo one time. In short, sumama ko sa kanila. Yun. Dito pa kami sa Malipay. Itong Villar City ngayon, trail pa yan dati. At parang gubat-gubat pa. Gubat pa yan, damot-damos. Oo, ganon. So, nagtitrail dyan kami, nagtitrail. Sinasama nila ako. So, doon, parang na-excite ako, XC pa lang yun. So, pero may ginagawa sila mga jumps din sa loob eh. So, tira-tira ako ng mga jumps, maliliit lang. Okay ito Parang, yun nga, parang, doon ako na mukhang maganda to parang na-excite ako. So, habang nagtagal, yun, dinala nila ako sa Triscals. Triscals agad. Dinala nila ako sa Triscals. Yun pa yung gamit ko, hardtail, 80 yung travel. So, nag-ride kami. So, yun lang, in short, si Ian Manalo yung nag-recruit sa akin para mag-gravity riding. Noong unang sabak mo sa Triscals, hindi ka ba nakaramdam ka rin ba ng lula or sanay ka na? Kasi nag-trail run ka eh. Sa lula naman, hindi ako nalulula masyado. Hindi ako malulain. Hindi ako malulain. So, nung nag-ride ako, so okay lang. Kasi, yun nga, ginaid nila ako eh. Kasi bago pa lang. So, unang lusong, okay lang, simple lang. Pero siyempre, sumisemplang. Pero nag-enjoy ako kahit sumisemplang. Tapos, yun lang. Parang nahook. Oo, nahook ako hanggang nagtuloy-tuloy na ako. Hanggang nagtuloy-tuloy ako, tuloy-tuloy. Ang una ko talagang kasama diyan sa Triscals si Ryan Garson saka si Jim Fuentes. Si Jim Fuentes, sila yon, Team Rangers din yon. Sila yung unang nagdala sa akin sa Triscals. Tatlo kami nag-ride. Silang dalawa naka full sus, ako naka hardtail. Pero syempre mga chill ride lang naman kami. Sila chill ride din. Buntot na ako sa dulo lang ako. So, nakailang gulong kami, nakailang baba. Tapos, yung sa old Triscals line talaga, may jump doon na malaki. Yung pagliko mo sa Astig line, kakanan ka doon, yung pinaka-old Triscals line. Pagkanan mo doon, may drop yun. So, unang kita ko, parang lang yun mga 3 or 4 feet lang yung taas. Tapos may receiver. Sabi ko, uy, okay to pwede ka ito tirahin. Sabi nung dalawa, sigurado ka? Oo, sabi niya, sigurado ka. Nako, okay lang ba siya? Ikaw, kung kaya mo.
bakit nakapag-jump ka na ba dati? Sabi ko, hindi. Ngayon nga lang ako bumaba eh. Eh sila ayaw nilang tirahin kasi takot nga rin. Actually, nakakatakot eh. Parang intimidating. Eh, ako naman kasi, medyo malakas loob. Sabi ko, hindi, subukan natin. Tinuruan nila ako, ganito, ganyan. So, in short, tinira ko. Pag landing ko, semplang agad, oh. So, Clinton, okay ka lang, okay. So, okay lang ako. Nagulat sila kasi nga, tinira ko agad, tapos sumemplang. Tapos, hindi, okay lang. Tapos, nag-enjoy na. Tapos, ayun, pumunta kami ng finish line, tapos kwento-kwento. Tapos, yun lang, parang doon ako na engganyo na, mukhang maganda to, ah. Mukhang magandang pag-igihan, kumbaga. So, yun. Yung first race mo naman, saan naman yung first race mo? Yung first race ko naman, doon din sa Triscals. Triscals din. Naalala mo yung 2016 or 17, yung Comensal? Comensal. Nakikita ko lang sa mga Comensal. picture. Yun yung time na nandito sila Miriam Nicole, sila Rini Terion, sila Max Comensal, yung may-ari ng Comensal. Actually, hindi ko alam eh. Comensal, sa atin kasi Comensal eh. Pero sa kanila pronunciation Comensal, is Comensal eh. So, basta parehas lang yan. So, yun yung unang race ko. Nangyari yung race na yun, December ata. First week ng December yung Comensal race na yun. Pero nag-start ako 2015, mga mountain bike is June or July yung hardtail nga agad. Yun yung type. Kamusta naman yung first race mo? First race ko, actually nung first race ko, nakapag full shoes na ako. Nag-upgrade ka na. Kasi yung tropa nga naalam ko, Clinton, magpalit ka na ng full shoes kasi nga daw, hindi ko alam kung totoo sinasabi nila. Siya, malaki potential mo, may potential ka kasi ang lakas daw ng loob ko. Hindi daw ako natatakot sumemplang, sa mga jumps. Sabi niya, kasi nung nakailang rides na kami, nakarami na kami ng ride, naka-full shoes sila, ako pa rin, yung the bump pa rin, hardtail pa rin. Naka-full shoes sila, pero nakabuntot lang ako sa kanila, hindi na ako naiiwanan, kumbaga. Hindi ko alam din kung niloloko lang nila ako, so, nabuyo, ayun, nag-full shoes ako, nag-upgrade ako. Second hand lang din, ang nabili ko, GT Force. GT Force. 140 na ata travel nun. 130, 140. So, yun yung pinakaunang full suspension bike ko. So, nabili ko yun mga October na ata. October na yung time na yun. So, medyo marunong na ako sa mag-downhill. So, nung nakapag full shoes ako, medyo, okay to okay sa katawan. So, yun yan. Basta in short, yun yung unang race ko, Comensal. Leg 1 yun kasi tatlong series yun. Leg 1. Ang laro pa noon, downhill tsaka enduro. First day ang enduro, second day ang downhill. Nilaruan ko lahat. Baguhan ako. Tapos, nung unang first day, sa results, syempre, newbie ka, di ba? So, ilan yung naglaro? 60 or 80 something sa category namin. Inasa kalahati ako. Sabi ko, sarili ko sa kalahati ako First time ko kumarera, mukhang, sabi ko sarili ko, may potential to mukhang okay to dito Tapos kinabukasan ulit, downhill. Nasa kalahati ulit ako. Sa lahat ng riders, nakalahati ako. Ako noon? 37 years old. Nag-start kasi ako, 37 years old na Sa kategory ko, 30-13, sabi ko, nasa kalahati na ako, mukhang may maganda potential nito. So, yun, pinagigihan ko na. So, babalik konti pala. Tapos yung downhill pa yun na race, merong ginawang paleta drop. Na sobrang lalim. Tapos ang nire-require ng organizer ng LRO, dapat naka full suspension pa. Dual crown lang na bike. Ang patitirahin doon. Oo. Sabi ko, 2 buwan ko pinractice yun sa single crown. Tapos naglagay sila ng rules na na dual crown lang pwede tumira. Nag-message ako sa organizer. Actually, nung race day, kinausap ko. Sabi ko, boss, kasi may rules kayo na bawal lang ang single crown tumira dyan. Hindi. Nakikita kita sa araw-araw ka nagpa-practice yun pwede ka tumira dyan. Kaya sabi ko, tumangkawa ako kasi ilang buwan ako sumemplang doon, pinagandahan ko. Tapos, in short, nung race day, hindi pinatira sa mga age category yung drop. Mga elite lang. So, okay lang, at least natira ko pa rin. So, yun yung first race ko sa Comensal. After nun, parang tuloy-tuloy na yung training mo. After nun, tuloy-tuloy yung training, tuloy-tuloy yung ride. Actually, after ng Comensal race, may race agad sa Santo Tomas. Nakalimutan ko yung racetrack sa Batangas. Nakalimutan ko yung racetrack. A week lang. Tapos, laro ulit. Although hindi naman karamihan yung sumali doon, pero ang maganda doon, nag-top 5 ako. Sabi ko,
mukhang okay talaga to Nag-top 5 na agad ako. Sabi ko, okay to. So in short, tinuloy-tuloy ko na yun. Actually, meron ding drop doon na sobrang hirap. Kahoy, galing sa liko, jump, then drop. Hindi ko pinractice yun nung practice day. Hindi ko pinractice yun. Yung seeding run, hindi ko rin tinira. Kasi nga, baguhan, wala akong alam Kasi, although marunong ako mag-ride ng bike, pero wala akong knowledge sa mountain biking talaga. As in, zero. Yung ginagawa ko lang, nagtatanong-tanong lang ako. Dati, hindi ko pa masyadong kilala yan si Jeric, si Coach Eboy, hindi ko masyadong kilala yan. Pero ang galing nila kasi nagcha-champion na Ano lang ako, learning by doing, kumbaga. Nagtatanong ako sa kanila, paano tirahin yan, paano tirahin to. Turo nila, ganito lang gawin mo, ganito, ganyan. So, sa awa ng Diyos, na-absorb ko agad. Yan, tinitira ko agad yun. Gulat sila, nung final run, tinira ko yung drop na medyo delikado talaga. Pero nakuha ko, sabi ko, Pero blind din yun, blind. Hindi ako nag-blind race. Hindi yung tira, yung hindi Blind siya talaga. na-practice, so. Hindi ko talaga ni pinractice. Diretso talaga pag final run, diretso sabi nila, basta to maintain mo na yung speed mo. Kasi ganito yung drop, tapos meron pang ganon bago mag-receiver. Meron pang flat bago ka mag-receiver. So kailangan talaga ng speed para pasok pa sa receiver. Although may speed ako pero kinapos konti kasi yung rear tire ko pumatong pa doon sa patag Ang maganda lang doon, okay yung suspension ko. Ang ginamit ko na doon downhill bike. Yung si Jim Fuentes kasi naka GT Fury yun. GT Fury, siyempre downhill bike. Pinahiram niya sa akin. Yun ang ginamit ko doon. Kaya nung na-short ako sa receiver, yung likod, sumabit sa flat, inabsorb lang kasi naka 200 travel noon So, swerte ako. So, in short, naka top 5 ako. Doon yung second race ko. Tapos, hanggang doon, nagtuloy-tuloy na yung ride ko ng down. Ito naman, usapang blind race na lang. Usapang blind race naman. Kasi parang minsan nakakabit na sa'yo yung salitang blind race. Blind race. Pagka ba nagba-blind race sa Kuya Clinton, ano bang mindset mo niyan? Kunyari, no choice ka talaga, wala kang time mag-track read, tapos, pero gusto mo sumali ng karera, blind race ka. Ano bang nasa isip mo niyan pagka ganun? Actually, sa lahat naman talaga ng race, hindi, actually naisip ko yan, siguro mga ilang taon na ako sa race. Yun nga, yung sinasabi nila, i-enjoy mo lang yung racetrack. Lagi kong naririnig yan kay Animal. The Animal, si Brad Welmer, Bilayo. Siya yung, isa rin sa mga mentor ko yun. I-enjoy mo lang yung race. Kasi pag masyado mong i-internalize yung race, lalo na yung racetrack, doon ka nag-error Lalo na pag nakalimutan mo, tapos nag-internalize mo, pag nag-track read ka, di ba, memorize mo yun. Tapos may portion makalimutan ka, mag-error ka na Lalo na sa mga corners. Makalimutan mo isang corner na yung, ito na pala yung corner. Kasi iniisip mo lagi, makakalimutan mo. Unless talaga kung memorize mo na yung racetrack, okay lang yun. Yun nga, kaya lang naman nauso sa akin yung blind race kasi minsan, hindi ako makapag-track read talaga walang time. Although wala akong trabaho, pero maraming ginagawa sa bahay parang gano'n. Tsaka in short, ang pinakasekreto talaga doon, kaya ako nagba-blind race. Matipid yun Di ba? Kasi katulad yan, punta kang Bulacan, punta ka ng Tarlac, fuel, toll gate, di ba? Kain mo pa. So, every track ride mo, lalo na pag sa Bataan dati, ang layo ng Bataan, kasi ikot ka. Mahina doon, 1.5 mo, gas tsaka toll pa lang yun Wala pang kain tsaka hatag, di ba? So, pag sa mag-track ride ka, minimum mo, 3,000 dala mong pera, parang ganon. So, yun nga, lately, naisipan ko na nga, mas nakakatipid yung mag-blind race. Actually kasi, yun yung ano ko Tsaka bukod pa kasi doon, yun nga, wala tayong trabaho Nakakaya ang hiya kay Mrs. Tapos, yun nga, ang inaano ko lang sa sarili ko, enjoy mo talaga yung karera. Enjoy mo lang. Tsaka yung blind race kasi, although nag-virtual ako, nangihingi ako ng mga videos. Nag-online track read na sinasabi, kaya nauso yung online TR ngayon. Kinakantsawan nila ako So, minsan, nagme-message ako sa isang tao, baka may POV ka dyan, ganito, ganyan. Kaya hindi, may pinost na ako sa Facebook, sa YouTube. Doon mo na lang tingnan. Sabi ko, hindi. Mas maganda yung message mo sa akin. Hindi na mag-gets yun. Bakit? Sabi niya parang, siguro sa isip ko, parang to si Clinton, demanding Ang maganda kasi pag i-send sa'yo personally sa Telegram, Viber, or i-email sa'yo, pwede mong i-zoom. Nahihimay-himay mo. Nahihimay kung rats, yung roots, yung rack section. Doon ko nakikita. Kaya nagugulat sa Clinton, bakit
ang tulid mo. Oo. Kasi nakikita ko yun, sinuzoom in ko yun. Tay, okay lang po, istorbo kami. Okay. Ayan lang yung mga tawa ni boss. Pwede mo naman i-cut. No? Ay, pa-istorbo kami. Sige, pero okay lang po duman, okay lang po duman. Pag bumaba ka na, kunyari wala kang online track read, tapos bumaba ka na, parang ano mo ba? Nahuhulaan mo ba kung anong kasunod nung linya? May ganun ka ba? Ayan yung maganda. Actually, itong Teban 7, ngayon lang. Oo. Hindi ako nakapag-online TR Oo. kasi wala akong nahinging POV. Oo. Pero nanonood ako may pinanood akong video sa Facebook. Putol-putol naman. Oo. So parang na-bored ako kasi, right, tapos titigil sila magkakwentuhan. Parang, syempre, yung kung panoorin mo yun, putol eh. Hindi ka makapag-focus. So ang ginagawa ko, pagka ganun, pag 0 TR talaga ako, last year nagawa ko rin yan sa La Union, Oo. sa Aqua 10. 0 TR, 0 virtual ako. Ang ginagawa ko naman, pagdating sa race day, nagtatanong ako sa tropa. Bro, dito stage 1 anong meron? Ang tanong ko talaga dyan, may bulaga ba? May bulaga ba? Sabi niya, pag sabihin ng tropa na, meron. Kung saan banda? Ganito, ganyan. Okay, puta, katakot yun ah. Ay, sorry, nagmura ako. Sabi ko, uy, delikado nga yun. So sabihin ko, bro, anong palatandaan? Palatandaan lang, ano yung landmark? Ganito, ganyan. Pag may makita ka sa left side na puno na malaki na patay, na tuod, Grabe. doon sa unahan nyo na yun. Oo. Wala ko ba isipin yun lang yun. Sabi ko, pag yung tuod ba, straight line siya o may corner, makita ko malayo pa lang. Sabi niya, makita mo malayo pa lang. Tsaka ang isang sekreto rin kasi sa pag na blind race ka, kahit naman sa ride, look ahead ka talaga. Look ahead. Look ahead ka lang lagi. Kasi pag nag-look ahead ka, yung dadaanan mo, nakita mo na yan eh. Nakita mo na yan sa peripheral vision mo. Alam mo na yung kung saan ka dadaan kahit naka-look ahead ka. So pag nag-look ahead ka lang lagi, safe ka lagi. Oo. Kasi makikita mo lang yan eh. Unless kung sharp turn yan. Pero yun nga, bago mag-start yung race, tinatanong ko na yung tropa. Oo. Nitong Teban 7, ang tinanong ko si Ludi. Ayan, Ludi, nagtuturuan naman kami niyan Oo. kahit sa race. Ludi, saan dyan yan? Kuya, ganito yan. Okay, sige, thank you. So yun ang nangyayari. Kung 0 TR ako, 0 virtual ako, tatanong Anong sa lang? tropa niya. Grabe Ano yung yun, pinakadelikado na part? Oo. Kasi yung iba naman, okay lang, manageable eh. Importante yung pinakadelikado kasi... okay, sige po. Sige. Cut. Okay, dali ka, tulungan ka na namin. Balik na natin to. Sige. Ako na magbalik, bro. Kanina, ayaw mag-connect ng internet. Okay. Nasaan na nga ba tayo? Doon sa blind race. Blind race. Ano bang tanong ko lang? Ano ba? Hindi, doon na nga, yung sa mga blind race kung paano ko ginagawa. So, yun nga, tinatanong ko lang yung Mga tropa. critical area, yung mga tropa, kung saan yung critical area. Kasi ang ano sa atin, ang safety pa rin natin sarili. Oo. So, yun talaga una kong tinatanong, alin yung critical area, alin yung portion yung maganda bumitaw. Pero actually, yung mga magandang bumitaw, saan banda magandang bumitaw, hindi ko na tinatanong. Yung critical lang talaga, saan yung pinaka-critical area. Pag yung critical area, lalo na pag gap or jumps, ano ba yun? Saan ako banda bumitaw? Yung mga ganun lang, yung mga tanong lang, para at least alam ko. Meron pa ako isang tanong dyan sa blind racing. So, kumbaga hindi siya recommended, syempre, kumbaga for safety. Ang sa'yo, ano ba yung tingin mo na parang nakapagpasanay sa blind racing? Experience ba or more on skill rin talaga? Experience din. Hindi lang 5 o 10 beses ginagawa ang pagba-blind race. Ginagawa ko na yan since 2018 at 17 or late. 2017, 18. So parang kahit nung bago-bago ka pa lang din. Siguro mga ano yun, na mga 3 years after na nag-ride ako, 17 or 19 basta gano'n, at siguro, alam ko 2018 kasi katulad ng La Union. Di ba babiyahe ka doon, layo ng La Union. So, nung dati, Friday pa lang, bumabiyahe na ako doon. Kami ni Mrs. magkasama. Friday pa lang, overnight na kami. Ako kasi, dahil nga wala tayong trabaho, parang kuripot, short kuripot. Kasi nga magastos mag-check-in ka pa, gas, ano ka pa, 2 nights, di ba? Parang saya. So, nung naano ko yun, every time may race sa La Union, nagba-blind race na ako.
Babiyahe ako niyang, alis ako niyang alas 12 ng gabi. Dating ako niyan doon mga 5 or 6 ng umaga. Wala pa T-Flex nung dati. Oo. Wala pa. So, Bayan-bayan. oo, ganun ginagawa ko. Mag-NLEX, STX, tapos T-Flex kasi mas maganda yung T-Flex kasi mas mahaba. Wala pa yun. So, bayan-bayan. So, pagdating yan doon, minsan, pag maaga pa, hindi ako ganun kapagod. Idlip, tapos gising, mga idlip na 30 minutes, then mag-track read ako niyan. Pag sinipag. Pag kinaya pa, track read ako niyan isa. Tapos pag hindi talaga, tulad nung ginawa ko sa Aquaten last year ba yun or 2 years ago? As in zero talaga ako. Bago na restruct sa akin yung Aquaten first time ko kumarera. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, nagulat sila lahat, nanalo pa ako eh. Yung time na nanalo ako. Sabi ko, nagulat sila, nakita. Pero yun naman, nakapag-virtual TR ako, tapos, ayun, siguro sinuwerte, walang, may semplang, slight lang, tapos ayun, medyo maganda yung laro. Sa semplang, usapang semplang naman. Pag sa semplang ba, syempre, lahat naman ayaw masemplang. Pero ikaw, pag nasemplang ka na, paano mo ina-assess yung sarili? O ano ka ba? Yung parang robot na pag sumemplang, hindi, wala yan. Paano, ano mo? Yung sa semplang, yung sinabi mo parang robot, nagawa ko na yan. Nagawa ko na ilang beses na rin. Sa akin naman, yung semplang kasi, paano ba sabihin to? Parang iyabang kasi. Hindi, okay lang. Nung bago kasi ako talaga. Kung nakita mo yung mga sinishare ko na post nung nakaraan, alam ko na parang may sinare ka na Robocop. Yun, Robocop. Nakita ko nga yun. Grabe armor ko nun. Elbow, shoulders, front, back, knee, shin. Yun. Alam mo kung bakit? Pinapractice ko yung semplang. Pinapractice ko yung semplang talaga. Sumemplang man, ready ka na. Semplang kung paano ako ma-roll, paano ko i-ano yung sarili ko na hindi ako masyadong lumayo sa bike. Kasi before niyan, nangyayari sa akin yan na pag sumisemplang ka, ganun, layo mo sa bike, mahirapan ka. Semplang ko sa Narvacan, nabalian ako. Ito yung left feed wheel ako. Ito, may bakal to hanggang ngayon. 2017, 16 na tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa pinatanggal. Gastos din eh. Grabe. So, yun. Pinractice ko talaga. Kasi nagra-ride ako sa Triscals dati nung naka-full shoes na ako. 3 to 4 times a week. Nagsisolo ako niyan. Galing sa palengke. Di ba? Alas 2 ako sa palengke. Alis ng bahay. Uwi ako ng mga 8 or 9. Pagdating ko ng bahay niyan, hindi na ako matutulog yan. Ligo na lang yan. Diretso na ako palengke. Diretso na Tagaytay. Pajak all the way, hindi naman. Hindi naman. Sobrang layo na. So, yun. Nag-ride ko yung solo. Solo talaga. Tapos pinapractice ko yung semplang talaga. Gulat nga sila nung iba na kwento ko. Ayaw naman maniwala. Pinapractice ko. Ganun ako ka-competitive kasi. So, kailangan mo rin alam para maiwasan mo yung manalang injury sa sarili mo. Alam mo kung paano mag-roll, paano lahat basta malalaman mo yun. Pag nangyari, hindi ka na magugulat eh. Hindi ka na magugulat kasi kumbaga yung, ano bang tawag dyan? Hirap na sa dulo ng dila ko. Instinct mo na. May instinct ka na pag ganitong semplang, alam mo na agad. Pero minsan, meron ding, tulad ng semplang ganito sa Teban mga semplang ako sumabit sa puno yung manabela. Ayun, hindi ko na paghandaan yun kasi bigla eh. Pero, medyo safe pa rin ako. Tsaka yung isa, pag sumemplang, ang iniisip ko talaga, hindi ko iniisip yung injury kasi parang alam ko sa sarili ko eh. Ang iniisip ko, paano ulit makasakay sa bike ng mabilisan. Yun lang iniisip ko kasi time, oras nga inahabol natin. So, yun. Hindi ko alam kung pagmamayabang yun. Pero yun talaga yung ginagawa ko. Parang, planado mo lahat bago pa sumakay ng bike. Yes, yun talagang, kumaga, pinaghandaan ko talaga. Pinaghahandaan ko lang. Yung injury mo na ba yun sa paa yung pinakamalala mong semplang? Ito yung pinakamalala ko. Paano bang nangyari doon? Narvacan to. Leg 3 to nung Kamensal. Narvacan, saan yun? Noa, Bulanos, Ilocos. Ilocos. Layo nun, Ilocos Sur yun. Ilang biyahe nun? 6-8 hours ata. Wala pang T-Flex din nun. So, bayan-bayan din yun. Ano to, nangyari dito, leg 3 yung last leg to ng last leg to ng Comensal. So, last practice, Saturday. Siguro nga dapat hindi na magsabi talaga ng last practice ko na to. Para mga ganun, majijinx ka no? Sabi ko, last practice na to. Ay tayo.
So, nangyari nun, papunta ng finish line, may doubles kasi yun. So, layo ng doubles, sobrang layo talaga. Pero Friday, tinira ko na yung doubles na yun, nakuha ko na. Nakuha ko na, alam ko na paano gagawin. So, ang nangyari doon nung Saturday, last practice, pag jump ko, jump na, ere na ako, papunta na ng sa receiver na. Kumalas yung dalawang paa ko sa pedal. Nakaklits na ako noon, nakaklits na ako noon. Kumalas yung dalawang paa. Tignan. Pero yung posisyon ko, ganun pa rin. Oo. So, syempre, binalik ko yung paa ko. Oo. Pero syempre, hindi mo tinitingnan. Oo. Parang ipapatong mo lang. At pagbalik ko sa dalawang paa ko, pagbalik ng paa ko, ang kanan ko lang pala ang naipatong ulit sa pedal. Yung kaliwa, hindi pala. So, tumukod to sa receiver. Gumanon. Actually, yung ganun kasi umbok yun eh. Parang dyan. Sa taas. Tumukod. Parang sinalo niya lahat ng bigat mo. Impact. Hindi, gulong ako. Grabe, sakit niya. Parang sakit mo. Tapos ganoon ako. Sabi nung tropa. Ang unang lumapit sa akin, tropang V12. Sila Dave Chong, tsaka si Migo-Migo ang tawag natin doon. Yung Facebook niya si Skeleton, parang gano'n. Sila yung unang lumapit. Sabi ko, bay, okay ka lang. Chinek nila ako, okay lang. Tapos pag-check ko sa paa ko, sabi ko, patay, bay, namaga. Hindi pa, wala talaga. Sabi ko, bay, namaga, dislocate ata. Kung sa Bisaya pa, parang napilayan ako, nalisa ang tawag namin. Bay, nalisa lang yan. Sabi ko kay Migo, hilahin mo. Bay Dave, sabi ko, hawakan mo kamay ko. Hilahin mo, tinanggal sapatos. Medyas, hindi na. Ako, bay, hilahin mo, ano lang yan, dislocate lang yan. Pinahila. Krabila talaga. Dalawa na, dito sa likod. Hila. So, wala. Sabi niya, wala pa rin. Sige, kaya yan, mapabalik yan. So, sabi ni Migo, siya, bay, dito na kaya, pagod na ako, kakahila, napagod. Kaya ako wala kong nararamdaman kasi. So, yun. In short, hindi nawala yung maga. Hindi na ako nag-ride. Pero wala akong naramdamang sakit. Kasi wala talaga. So, nanonood na lang ako. Kasi nga last practice na yun eh. Sabi ko kasi, pahinga na ako kasi final run bukas Sunday. Pero hindi ka na nakapag-race nun? Hindi na. So, ganon. Hindi na ako, nanood na lang ako. So, maya-maya, later on may babaeng sumemplang sa Rockies. Although nakalipad siya, pero sa bato kasi tumama. Parang sabi na, balirin daw. Balirin, ganun ang kwento-kwento. Siyempre, babae yun. Dalhin talaga sa ospital. Ako kasi, nung sinabing dalhin sa ospital, pa-extra ko, hindi, okay lang ako. Wala to kasi wala talagang naramdamang sakit. So, wala. Nung may babaeng sumemplang. Dala, pinasama na Clinton, sabi ni Coach Vance. Sinabay ka na. Coach Vance Mendoza. Kasi sila yung organizer nun eh. So, sabay na ako. Pina-x-ray na. Nung makita yung result, baliw pala ako. Sabi ko, Dok, pinahila ko pa yan kanina. Sabi, bakit mo pinahila? Kasi akala ko dislocate lang. Sabi niya, pasaway ka. Ako, Dok, wala naman ako naramdaman sakit. Sabi niya, sigurado ka, walang masakit. Siya, wala talaga, Dok, promise. Sabi niya, okay, gulat siya. Mga ilang buwan na pinagaling. Ano yun? Actually, December nangyari. Nagpa-opera ako, January na. Inoperahan din talaga. January na. Kasi ayaw kong... Nangyari kasi ganito yung left fibula. Maliit lang na buto yun eh. So, gumanong kasi, tumabingi konti ng ganon. So, sabi ng doc, nung December ako, nagpa-second opinion ako dito sa Las Piñas. Sabi niya, Doc, sabi niya, operahan nga daw. Ako, Doc, may option ba na posible bang madugtong ulit? Sabi niya, posible naman. Sabi, sige, bigyan kita isang buwan. Di after a month, January, x-ray, wala pa rin. Lalong ang lumayo yung buto. Lalong lumayo. Sabi niya, wala, hindi na talaga. Kaya lang, operahan. So, in short, pinaoperahan ko. Yun. Yun, mga 2 months lang. January, February. Pagka March, karera ulit sa Triscals. Yun yung doon ako nabansagang Kasi ang suot ko, DMs. DMs na sapatos, yung Doc Martens. Nadilaw yun, di ko makalimutan yan. Hanggang ngayon, nasa bahay pa. Gulat sila, si Clinton naka-boots. Di ba, DMs, mahaba yun. Ang purpose ko nun, para mailak yung dito ko. Parang support, ample support. So, medyas, binandis ko ng makapal, para pag higpit mo, saktong higpit. Kumarera ako doon sa, sa Triscals. Ano ba yan? Anong binansag Mamaya sa'yo? bang ulit? Naka-third ako. Anong binansag nila sa'yo nun? Ano bang bansag nila sa akin doon? Parang Robocop nga. Parang Robocop gano'n, na. Robocop. Lately na lang yung Android kasi. Tinawag din ako ng tropa ng Android.
So, yun yung... Pero kuya, nausuhan ka rin ba ng ano? Ngayon uso yung ano Arcoxia Gaming. Nagaganon ka din ba o hindi? saan ba ako nag-arcok siya? Nakapag-arcok Na-experience mo na rin? siya. Na-experience ko one time. One time lang, pero mula nun hindi ko na umulit. Nung nakausap ko yung ate ni Mrs. Doktor kasi ate ni Mrs. Delikado rin kasi eh. Delikado talaga sa atay. Oh. Ay, maalala mo yung karera ko sa Malaysia. Dito lang. Oh. Di ba sumemplang ako semplang sa ka. Shoal, Oh. dito? Semplang ako nung, grabe, semplang ko nun. Nung makita ko sa review ko ng video, hindi pala ako short sa receiver. Oh. Akala ko kasi na short ako eh. Yun pala, yung sa sobrang pagod kasi sa trail. Di ba pag nagra-ride tayo kasi hindi naman mahigpit yung hawak natin sa kamay. Nung sa jump na kasi maglalan na, hindi ko nahigpitan yung hawak. Kaya gumanon yung kamay ko. Dulas. Bumitaw, kaya gumanon ako. So, eto yung injury ko dito. Grabe yung sakit nun. Sobrang sakit. Hirap ako makagalaw. Hindi ako makaubo. Pagtulog, hirap na hirap. Kasi masakit, kumikirot. Pero kinabukasan nun, final day, final run, kumarera pa rin ako. Pero wala na akong antibiotic. Ah. Ay, yung pain Arcoxia. reliever. Hindi talaga Padyakan na tayong karera na yun eh. actually, pang cross country talaga. Oo. XCO. Tsaka malagkit, parang malagkit yung lupa. No? Sobra. XCO talaga. Pero enjoy sa experience. Maganda. Di ba, kumbaga, marami ka na rin, siguro, hindi mo na rin siguro mabilang yung mga karerang nasalihan mo eh. No? Medyo marami Oo. na rin. Pero nung nagsisimula ka, ano yung masasabi mo na parang mistake o pagkakamali na ginagawa mo dati na yun, parang na-realize mo na mali pala Mali. ngayon. Ano? Parang hindi namin gayahin. Yung body position. Body position. Body position talaga. Tsaka, yun nga, yung body position, although naka-squat naman ako, pero naka-lean forward kasi. Dapat yung pag-lean mo ng forward, hindi naman sobra, hindi rin kulang. Dapat perfect talaga. Kasi yun nga pag nasa mountain bike ka kasi, ang importante doon yung center of gravity. Kasi lalo na pag nasa steep ka. Pag wala ka sa center of gravity, sisemplang ka talaga. Pag nasa unahan ka, mag-OTB ka. Pag nasa likuran ka naman, walang traction yung likod, mag-skid yung unahan. So, center of gravity lang talaga yun. Tsaka yung rin, lean back. Nung bago kasi ako, yung lean back nga. Pero, hindi nagtagal yun. Saglit ko lang na-realize yun. Yun nga kasi ang nangyayari kasi sa akin, di ba sabi ko sa'yo, wala akong basic sa NTB. Learning by doing ako. Nagtatanong ako kanino. Yan, di ko makalimutan si Coach Eboy. Yan talaga una ko mga tinatanong. Coach Eboy, si Jerry. Kasi alam ko magagaling isa niyo. Yan, magaling yan. So, si JR, si Wendell Barba, yan. Hindi ko pa sila masyadong kilala, pero Bisaya. Alam mo Bisaya. Tatanong-tanong talaga ako kung paano tirahin, anong style, anong gawin sa katawan. Yan, si Brad Welmer, yan, mga tinatanong ko talaga dati. Yun lang, hindi ko lang, basta yung yung body position lang yung medyo natagal. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa akin konti. Pero pag naalala ko, adjust ko na lang. Usapang naman, race preparation. Kapag may, kunyari, may parating na karera, ano ba yung mo? Bukod sa track read kasi hindi ka nagka-track read eh. Ano ba yung ginagawa mong preparation para makondisyon kapag may karera? Talaga? More on endurance ako. Paano style mo? Feel invest. Ikot-ikot. Takbo pa rin. Yung lately ko na lang binalik yung running. Pero dati talaga, everyday ako nagbabike. Every morning talaga, babike ako niyan. Feel invest talaga yan. Tapos yung ikot ko sa Feel Invest, hindi yung, di ba pag umiikot, parang hindi pasyal. Hindi. Sabihin niya yung mga tropa nung pag numadaan ako, sa session ground sila Ako kasi hindi ko pinapractice yung jumps. Yung tropa, marami mga tropa na mas gusto nila yung mag-jump. Ako hindi ko hilig yun. Although, pag dumadaan ako, pag umiikot ako, yung jumps, tinitira ko yun. Pero hindi ko binabalikan para tirahin ko. So, ikot pa rin yun. Race mode, sisigawin sa tayo nakakalintaon. Race mode ko naman, wala namang karera, yung mga gano'n. Pero hindi nila alam, preparation ko yun kasi endurance yung, although yung karera kasi natin sa downhill, 2 runs lang yun, maximum o 7 or 8 minutes kung nasa Teban ka. Pero yung 8 minutes kasi na yun sa downhill, all out yun walang pahinga yun So, kaya dinevelop ko talaga yung endurance. Kumbaga yung puso mo yung puso, basta lahat kasi kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-skilled, once mapagod ka, kung hindi ka mag-error sa semplang ka,
Yun yung naano ko eh. Kahit gaano ka kagaling, once na kulang ka sa kondisyon, mag-error ka talaga. Kasi pag pagod ka na, hindi na mag-sync yung katawan mo tsaka isip mo. Oo. Out of sync na yan eh, kaya nag-error. Yun yung ano. Bukod sa dun sa bike na ginagawa mo daily halos. Meron ka rin ba mga parang mga home exercise ganyan? May mga ganun ka din wala? Meron. Bubuhat-buhat ako ng konti. Meron ako sa bahay, barbell. 2 plates lang. 8 pounds, 8 pounds. So, 16 pounds lang yan. Gaan lang talaga. In short, sobrang gaan. Tapos, meron akong dumbbell kay Mrs. Color pink, pambabae. Ang liit lang. 3 pounds, 3 pounds, 6 pounds lang. So, yun lang ginagawa ko sa bahay. Ang ginagawa ko naman sa sobrang gaan, kasi nga endurance yung gusto ko, repetition. Tapos yung power naman sa pedaling, yung burst of power, lalo na pag-enduro. Burst of power ko. Lalo na may mga speed section, sa starting o sa finish line, papuntang finish line na may padyakan. Pinapractice ko naman yan sa Philinvest. Yung interval. So, all out lang. Paano ba pag sinabing interval? All out, pahinga, all out. All out, pahinga. Yeah. May kinuwento sa akin si Papay. Mm. Parang ikaw raw nagsabi sa kanya nun eh. Parang Ano yun? parang basta nabanggit niya na galing daw sa iyo yun. Parang daily squat. Daily squat tsaka push-ups. Squat daw. Daily. Para daw pagtayo Legs. sa bike. Yung legs kasi nga, yun nga, yung importante kasi sa bike, yung center of gravity. So, pag squat mo, yun na yun. Kunyari, 3 kilometers yung trail, nakasquat ka eh. Unless kung gusto mo magpahinga, pwede kang tumayo. Pero mostly, nakasquat ka talaga para yung center of gravity mo mababa. Kasi pag nakatayo ka, center of gravity mo taas. Parang kawayan, di ba? Sobrang taas, ganun yun. So, pag nakababa ka, center of gravity, balance yan. Maganda yung balance. Pag naman, may time din ba na na parang tinatamad ka training? Sobra. Paano nilalabanan? Dumadating yan dumadating yan from time to time. Di ko alam kung bakit. Siguro sa age factor ata eh. Kasi minsan nawawalan lang ako ng gana. Wala akong gagawin yan. Matulog lang, sa bahay lang. Sabihin niya, si Mrs. maano niya yan eh, mapansin niya. May karera, parang wala tayong training ganun. Di ko alam eh, wala akong gana. Parang ganun lang. Kasi nalalan talaga. So, ang nangyayari dun, na lang? Yun, muscle memory na lang. Hindi mo na nilalabanan yung Hindi katamaran hindi ko nilalabanan. Kasi Pinapahinga mo na lang. sinubukan ko yan isang beses. Nilabanan ko, nag-training ako. Wala ko sa focus eh. Wala ko sa focus. Parang, namasyal lang ako. Parang di mo gusto yung ginagawa mo. Kumbaga, sayang yung effort mo, di ba? So, wala. Ginagawa ko sa bahay ng tutulog. Tapos, tsaka ko na yan maramdaman na kailangan ko na mag-training. Kasi may time kasi na pag wala akong activity sa sarili, sumasakit ulo ko, buryong ako. Nabuburyong. Basta parang akong tanga. Di ba? Ayaw mo, tamad-tamad mo kasi napagod ka wala kang gana. Tapos katagalan naman, nabuburyong ka kasi wala kang exercise. Ayun, balik exercise na naman ulit. Pero usually talaga yan. Kumari, i-maintain ko yan. At least 3 times. 2 times. Pinaka-minimum, 2 times a week talaga. Meron. Pagdating naman sa bike, kunyari pagdating ng karera, makalikot ka rin ba sa bike pag malapit na karera o hindi masyado? Nung bago ako, mangyayari yan sa akin. Kinakalikot ko yung bike, kina-check ko. Minsan nga nasisira, karera ng kinabukasan, nasira yung bike ko. Kasi nga, baguhan ako, ang tawag ng tropa sa akin, sirani ko eh. So nasisira ko talaga. So, problema ko, tawag na sumatro, pero naman, so ginagawa. So ngayon, na-realize ko na kailangan talaga pala ng mekaniko. Dinadala ko sa mekaniko. Hindi na ako nagkaroon ng sarili. Hindi na ikaw Kasi nasisira ko talaga. Thank you po. Nasisira ko, kaya hindi na. Pero makalikot talaga ka. Thank you. Pero sobra akong makalikot talaga. Pero pag pag mga race ba, nakakaramdam ka pa rin ba ng pressure o hindi na? Meron pa rin. Paano, anong pressure sa'yo? Actually nga, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, na hindi ko naman hinahangad na manalo lagi. Siguro ang pinaka-pressure lang sa akin yung sarili mo lang kalaban mo eh. Ang inisip ko lang talaga lagi, di baling mag-error, wag lang sa main plan. Yun lang yung pinaka-pressure yung inisip ko, lalo na parang naka-blind race ako. Yun lang, kumbaga, wala, pinipressure ko lang sarili ko. Pinipressure ko lang kasi yung
sa competition kasi medyo sanay na ako eh. Sanay na ako. Tapos yun nga, sarili ko lang talaga. Kumbaga, inaano ko yung, hindi ko alam ano bang tawag doon, katangahan, something, kasi inaano mo lang yung sarili mo eh. Kasi ngayon nga, di baling tumukod-tukod ka, huwag ka lang talaga sumengot. Oo. So yun. Pero minsan di talaga maiwasan. Sumisempang pa rin. Lahat ba ng karera mo, all out ka ba o may karera ka din na parang chill ka lang o hindi usay yung ganun? Actually, nitong nagkakaroon na ng series, Oo. nung sa mga series na race. Ano, kasi points ang pinaglalabanan, di ba? Points yung pinaglalabanan. So, yung nalalaman ko na, uy, lamang ako sa paglamang points. ka pa. Di ba? Eh, Oo. kung mag-all out pa ako, yun nga, May injury ka pa. may injured pa, o yung mga ganun. So, wala, chill na rin. Okay, ganun pa rin. Actually, yung ride ko, yun pa rin naman. Ah. Hindi talaga nagbabago yan kung may target man ako o wala. Gusto ko mang manalo, hindi. Normal talaga yung takbo ko. Normal. Actually, magugulat yung iba kasi pag nagtatrack ride kami. Actually, pag nagtatrack ride kami, hindi ko alam yung kasamahan ko kung anong iniisip nila sa akin. Kasi pag nagtatrack ride kami, sabihin niya nila, tara, train tayo, sabay-sabay tayo. Di sige, mauna kayo. Pinapauna ko sila yan kasi ako lagi nagpapahuli. Yung wala na, hindi ko na sila makita, at saka na ako magra-ride. Tapos ang bagal ko niyan. Pag ako naman pinapauna nila, pag no choice talaga ako. Kasi mas gusto ko talaga sweeper, lalo na pag team. Oo. Gusto ko sweeper nasa dulo ako lagi para at least yung mga bata makikita ko, may isang So pag no choice talaga, ako pinauna nila. Una ka na, di sige, ang bagal ko niyan. Kaya ganito, ang bagal mo naman. Tapos pagdating ng race, ganito, tinalo mo ako sa time. Yung mga ganung bagay. So, parang lang. Yun nga, kaya siguro, pagdating sa race, yun nga, yung sinasabi mong pressure, hindi masyado kasi kasama sa training. Kasi mahirap yung pressure ka lagi. Prone talaga yan sa aksidente. Pag pinipressure mo yung sarili. Kaya, tama yung kasabihan na enjoy mo lang yung race. Para ka lang din nag-track. Yun lang. Bukod sa sa parang yung physical, mental preparation mo, conscious ka rin ba sa sa kinakain mo? Wala akong pinipili. Lahat. Lahat. Wala akong pinipili. Lalo na, alam mo ba, kasi nga, regular yung papawis ko. Regular yung papawis. So, hindi ko pinipili yung kain ko. Lalo na yung dating tumatakbo pa ako. Kasi na-experience ko yung dati sa tropa. Tumatakbo. Halos 3 to 4 times sabi kami tumatakbo. Tapos nagda-diet. After 2 weeks, tabagsak yung katawan. Minura ko, gago ka. Hindi yan ganyan. Ilang calories biniburn natin every other day para mag-training tapos magda-diet ka. Walang diet sa running. Walang diet sa unless na lang kung meron kang maintenance na. Wala pa naman tayong maintenance. So, as is pa rin. Sayang mo nga sa maniwala kung anong oras akong malakas kumain. Sa gabi. Sa gabi ako malakas kumain. Tapos kumakain ako sa gabi ng 8, 9 to 10. Between 8 to 10. Kasi pagkakain ako ng between 6 to 7, 6 to 8, 10 or 11, gutom na ako niyan. Kasing gutom kailangan kumain ulit. So para maiwasan mo naman yun, nag-adjust ko ng oras ng kain. Kasi ang bilis kong gutumin. So, pagdating naman sa sa category mo ngayon, 40 ka na, di ba? Sa 40 plus ka na. Kapag may mga karera, kanino ka dyan, parang nasa-challenge ba? Pero mga kahit tatlo. Actually naman, sa lahat naman ng karera, lahat naman matcha-challenge ka eh. Kahit sabihin mong, actually lahat ng riders matcha-challenge ka. Kasi alam mo, ang pinaka-challenge kasi doon, yun nga, yung mag-error ka sa race. Pero yung sanasabi mong may tatlo na actually kasi sa totoo lang hindi ko inisip yun. Kasi nga in-enjoy ko lang talaga yung race. Although yung iba nga ayaw maniwala sa akin. Wala rin yun si Clinton, ganito ganyan, seryoso. Kung hindi ko talaga inisip yun. Pero yung pag sinabi mo kung mayroon talaga, magbigay tayo. Ayun, siyempre lalo na si Mark Chris. Bago, bata pa lang, malakas. Galing sa 30-30. Oo, di ba? So malakas. Although yung sinabi mong challenge, ay hindi ko na pinupush yung sarili mo kasi unang-una age factor yun di ba? Age factor yan. Pagdating naman sa endurance, although may labang ka konti, pero iba pa rin yung bata, iba yung endurance ng bata, mas mahaba talaga. Ayan, si Mark Chris, sila Tony, sila AP,
Mga regular na mga competitor yan. Sila ni Ludi, yun. Pero lahat talaga, sa totoo lang, lahat challenge yun. Kasi yun nga, ang kalaban mo kasi, sarili mo lang Oo. talaga eh. Wala ka ng ibang kalaban. So parang pwede natin sabihin na parang bibigay mo lagi yung best mo kahit sinong kalaban. Kahit sinong kalaban. Kasi once ang kalaban mo lang kasi talaga error. Yun, Oo. basta once na mag-error ka, yun nga ba, although babalik yan doon sa fitness natin. Oo. So, talo ka na. Yun yun. Sa mga ano naman, sa mga batang rider na nakikita mo ngayon, sinin parang nakikita mo ng ano, ng potential. Madami. Oo. Madami mga bata. Sobrang dami. Sa team, sa mga team, sila Steve, si Kim Katalbas, kilala mo yan? Oo, yan. Si Kim, si Sam Mariano, yun, malalakas yan, madami pa sila ni si Brent Carantes, Tiga Baguio. Sobrang daming skilled na mga bata ngayon. Ang kulang lang, exposure. Sobrang ano ng potential niya. Oo. Sobrang ano bang tawag yan? Sobrang taas na ng skill level nila compare sa mga riders ngayon. Yun. Tapos pagdating naman sa bata-bata pa doon, yung Ampe Brothers, Ampe Brothers. si Josh, tsaka si ano, lalong-lalo na si Mano. Oo. Yan, sobrang ano rin ng progression ni Mano. Sobrang bilis. Kahit nga ako, baka di ko na siya tatalun. Lalo na ngayon naka-downhill bike. Oo nga. Makita ko yung ride niya. Sabi ko, bay, tatalunin na tayo ni Mano nito. So, yun. Tapos, sino pa? Si Ninja Pogi. Oo. Yun. So, ang bilis din namin Ninja Pogi. Kailan na din nag-umpisa mag-bike yun. Tapos si Marios, yung anak ni Edwin Abu. Oo. Sila Troy pa, si Troy Garcia, yung anak ni Brad Edmond, yung sa Pati. Sobrang daming batang mga ganito. Sobrang advanced ng skill nila. Parang tama yung sinabi mo na ano eh, na exposure eh, no? Lalo siguro international kasi parang iba yung laro nila sa international, no? Iba-iba talaga. Actually, ang nagkakatalo lang naman kasi yan sa ano, sa racetrack, sa terrain. Terrain lang talaga. Although yung skill ng mga sa atin saka doon, sa endurance, sa lakas ng bata, pare-parehas lang yun. Kaya doon yung may tinatawag talaga tayong home court advantage. Home court advantage. Pare-parehas lang. So, bukod doon yung familiarity, tsaka yung terrain talaga iba. Kasi nung, di ba, although Malaysia pa lang naman napuntahan ko na laruan, tanggalin natin yung shoal, yung XCO kasi doon lang sa Kuala Lumpur. Actually, yung racetrack naman nila doon is parang Teban. Pero may portion doon na steep na nakita mo yung pictures, yung grabing ugat, kasing laki ng ugat. Oo, nakita ko. Grabe doon, natural yun. Sa atin dito, tinatanggal yun. Istorbo to ugat, putulin natin to, di ba? Ay, sorry sa mga ano. Pero totoo, grabe doon. Siguro mga 15 to 20 meters yun na ugat. Bukod sa ugat, may mga deep pa yun, may mga ruts pa yun, may mga rocks pa yun. So, yun lang, isa rin yun. Sa kanila, natural talaga. Tapos, yung isa pa doon, from the start, grabe yung mga jumps nila sunod-sunod. Tabletops, drops, cups. Grabe, sobrang mag-i-enjoy ka talaga. Pero yun sa atin, meron din naman dito, din naman dito sa atin. So, yun lang, pagkakaiba, terrain, tsaka yung natural. Ang natural talaga naman sa atin ito na racetrack na napuntahan ko pa lang, Teban pa lang. Teban. The best in Teban. Mahaba na, natural pa. So, eto naman kuya, ano, dami na natin na pagkwentuhan eh, pero bakit ka nga ba kumakarera? Bakit ba ako kumakarera? Parang hirap nun Siguro, balik tayo dun sa kanina, yung sinabi ko nga, na, dun nga, yung na-board ako sa running, naanyayahang mag-downhill, tapos na-feel ko yung adrenaline rush sa downhill, siguro doon ako na-encourage kasi nga ano ako ano bang tawag sa tao na yan? Yung adventurous. Adrenaline junkie, Ayun, adrenaline junkie. Basta kung anong tawag sa tao yun, parang ganun ako Gusto ko yung yan nga, yung flow ng adrenaline yun. Sobrang, okay to, sarap nito, parang ganun. Siguro doon, kaya nagtuloy-tuloy ako. Tsaka bukod pa doon, actually parang nung time na medyo bumagal ako sa karera.
Kasi nga, yung, siyempre, budget-wise, magastos talaga eh. So, ang pinakaswerte ko lang talaga, nakuha ko sa ano, Harvest. nakuha ko ni Peace. Kinuha ko sa Team Harvest. Kaya, all-out support sila. Kaya parang bumalik ulit yung gana ko sa pagkakarera. Bumalik yung sigla mo sa Bumalik, oo. pagkarera. Kasi sobrang magastos eh. Piyesa pa lang, hirap na hirap ka na. Akala nga ng ibang kakilala ko. Lalo na sa amin, mga pinsan ko. Para, di ba, kasasana ko kumakarera, saan mo pupunta? Kaya ano, Race na lang, gano'n. Inasa ko gagi, akala nyo lang yun. hindi nga makabili ng brake pads eh. Ano naman? Oo, sobrang gastos talaga. Kung may ano ka naman, kung may mapapayo ka naman sa mga rider na natatakot ng kumarera because of yung age siguro, ano mapapayo mo sa kanila? Kasi may mga ganun eh, parang ayaw na sumali ng karera kasi nagkakaedad na. Saka bukod pa doon, sumisemblang, di ba? Ako nga, actually, nung sumemblang ako dito sa Siol, parang sabi ko, parang ano na to ah. Parang sa edad niya, parang hirap na nito ah. Pero ang inisip ko naman doon, although may sinusuot ako armor, pero yung suot ko na armor, yung D30 lang. Hindi yung plastic talaga na, yung bago na nga yung armor ko, yung plastic na, TLD na rock something. Yung rock fight. Yung plastic na. TLD, yun. Plastic na yun yung gamit-gamit ko. Kasi nung doon kami, yung D30 lang, yung parang, pag may impact, tsaka tumitigas yung foam, parang ganun lang. Although, malaking bagay rin na may suot akong ganun. Pero balik tayo doon, yung sa mga naghirapan ng, parang nag-aalangan ng sa kamarera ngayon. Ang isipin lang kasi dapat nila is, i-enjoy mo lang talaga yung trail. Kasi kahit once na kumarera ka, achievement mo na yun sa edad mo, di ba? Tingnan mo si Guy. Tingnan mo si Craig, sila Coach Eboy, sila mga 50s natin yun, mga 60s na kumakarera. Si Guy, Australian, 70 years old na, 71, di ba? Pero kumakarera pa rin ngayon. So, yun ang isipin natin. Kasi sila ini-enjoy lang. Ini-enjoy lang nila yung race. Huwag mo isipin yung manalo ka or something. Hindi yun. Enjoy mo lang. Tapos, bukod pa doon, para ma-enjoy mo yung race, yung ride. Training ka, endurance, or kung ano man. Tsaka yung, syempre, yung body armor natin. May mga armors talaga tayo para in case na sumember, safe pa rin. Pero ayaw ko na ituro yung pag-aralan nyo yung semblang. Pero magandang, malaking bagay din talaga yun. Naiwasan ko yung mga, nung major injury after nito. Sir, sawa na Diyos, sana hindi na maulit. Kung meron ka may mga, ka rin ba? Yung parang, sabihin natin na lesson na sa MTB mo lang nakuha, tapos na-apply mo sa, parang sa buhay mo. Sa buhay. Although, lahat naman dinaanan na natin. Pero sa MTB kasi kailangan mo talaga ng disiplina. Consistent dapat. Consistent ka sa disiplina. Lalo na pag may team ka. Importante talaga pag may team ka, disiplina. Kasi, pag nasa team ka, hindi mo isipin yung sarili mo lang. Pangkalahatan yun eh. Kasi team, kaya nga team eh. May teammates ka eh. So, although iniisip mo yung kapakanan mo, pero tinitingnan mo rin yung team. Lalo na pag competitive yung team. Andun pa rin, may disiplina. Although magkakaiba kategory namin, pero kailangan mo pa rin yung disiplina. Kasi mahirap naman yung parang may sarili kang mundo. May team ka. Yun lang. Pero individually naman, siguro disiplina pa rin. Lahat, bottom line is discipline talaga. Para pag may disiplina kasi, may iwasan mo yung injury. Number one, yung injury. Tapos, yung pakikisalamuha sa lahat ng riders. Importante rin yun. Kasi mahirap naman yung suplado ka sa lahat. I-solo ka dyan. Ang community ng downhill tsaka enduro, anong team ka man, sino ka man, tropa lahat yan eh. Hindi katulad ng ibang disiplina ng bike. Naririnig ko na pag ikaw yung teammate, pag iba ka teammate, kalabang ka. Kalabang kita, parang gano'n, di ba? Hindi tayo tropa, parang gano'n. Pero sa downhill kasi sa enduro, nationwide magkakilala tayong riders. Kasi sobrang onti natin. Siguro baka mga ilang libo lang tayo eh.
Di katulad sa ibang disiplina na libo-libo talaga. Na halos di na oo. magkakakilala, no? So yun lang, na-apply mo sa buhay is yung discipline, consistent talaga dapat na pagiging disiplinado. Hindi yung disiplinado ka lang pag ito kasama mo. Disiplinado pa lang pag sila yung kasama mo. Kumbaga, walang pinipili dapat lahat. Walang ganun. Di ba nabanggit mo na kanina na ano, minsan tinatamad ka mag-training, pero dumating na ba sa point na tinamad ka na talagang mag-bike o mag-race? Ay, hindi naman. Hindi. Hindi. Tinatamad lang akong mag-train. Hindi ko alam. Siguro may factor. Alam mo na yung katamaran natin, may factor yun. Yung mga katamaran ko minsan, actually may factor. Hindi ko na lang sabihin. Pero more on, ano ang tawag dyan? Sarili mo lang din. Sarili mo pa rin. Kumbaga, tinamad ka dahil ganyan. Tinamad ka dahil ganito. Sa training lang yon. Pero pagdating naman sa karera, all out, 100% pa. 100% pa. Siguro kasi minsan, nag-overtraining din kasi talaga ako. Mali yung programa ko. Minsan, may time nga na race day na. Itong week na to, race day na to. 3 days lang pahinga ko. Hindi na pala kaya ganun. Sa edad natin, mabagal yung recovery. Unlike nung bata-bata pa. Training ka ng train. So, 3 days, pahinga ka na. Ano ka na lang, pasyal-pasyal na lang sa ride. Meron pa rin papawis. Mga light na lang. Pasyal-pasyal na lang sa ride, mga ganon. Kasi Sunday na rin, parang ganon. Thursday, Friday na ako nagpapahinga eh. Lakas pa. Ngayon, magpo-40s na, almost 50 na. Wala na. Kailangan 1 week talagang recovery. Tumatagal recovery time. Mabagal. So, yun lang yung na-realize ko sa mga. Okay, tapi muna tayo. Oo. Nakapansin ko, hindi na babawasan. Ang dami. Saka ang init. Yung sunod ko naman na tanong, di ba yung parang advice mo nga dun sa mga ayaw ng kumarera kasi nagkakaedad. Ito naman, ano namang mapapayo mo dun sa mga gustong, yung parang bago pala sila papasok sa enduro, downhill, anong mapapayo mo sa kanila? Mapapayo. Actually, madami. Pero, based to sa akin, sa sarili ko. Experience. Unang-una, meron kang proper bike. Proper bike talaga kasi ako actually nag-start ako sa hardtail eh. Although proper bike naman yun. Hindi lang proper discipline na bike. Di ba? Kasi nga sa downhill ko ginamit. Although yung hardtail pwede naman, magpalit ka lang ng fork. Di ba? So, gawin mong 150, 160, or 170. Okay na rin yun. Tapos, bukod sa proper bike, yun, balik pa rin tayo sa discipline. Skills, number 1 talaga yung skill. Either lang naman ang number 1, skill or ang endurance. Kasi ang downhill biking kasi, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ulit. Napaka-risky. Unlike dito sa patag, sa kalsada ka, pag umupo ka sa bike, pag hindi ka pipedalin, tatakbo yung bike. Doon sa downhill, pag upo mo sa bike, pag bitaw mo ng preno, dire-diretso na yun. Ibangin yun, di ba? So, either lang yan, skills, alin ang mga skills or ang fitness pala. Correct. Fitness. Dapat malakas yung pangangatawan. Tapos, pag na ba tayo? 3 or 4. Isipin mo lagi na yung pagra-ride mo, hindi lang yung sarili mo. Lalo na pag nasa trail ka. Kasi pag nasa trail ka, may ibang riders din. Na-experience mo na siguro yun, yung baguhan na nagra-ride. Napagod. Tumigil sa gitna. Di ba? Sa gitna, hindi man lang tumabi. May kasunod. Di ba? Aksidente yun. So, isa yun sa mga napapansin ko. Although, ang iba nga nagagalit pa kasi sa atin, uso yung pagmumura. Tangina mo, tumabi ka dyan. Di ba? Mga ganun sa atin eh. Yung iba, yung baguhan. Nagagalit pa, minura ko na. So, parang ganun, di ba? Culture shock. Yun nga, tama, culture shock. So, hindi ganun. Yun, normal sa atin yun kasi aksidente ngayon eh. Aksidente ang kinakakutan. So, yun. Once na baguhan ka sa downhill or enduro, yun nga, tumabi ka. Actually, applicable din yun sa race. Di ba? Natutuhog ka. Maraming experience na ako dyan. So, usapan, lalo na yung mga nagra-running time. Running time. Sige, unahin mo na, okay lang ako.
Pagdating sa dulo, hindi ka pinatuhog. Ah. Ayaw ka pa daanin. Pero siyempre, okay lang. Basta ang isip ko lang, mag-enjoy lang talaga. Okay, sige, sunod lang ako sa'yo. So, ganun lang. Yan, isa rin yun. Tapos, ano pa ba iba? Kumbaga Ano lang? trail etiquette, no? Oo, yun yan. Trail etiquette talaga. Kailangan talaga yun. Tsaka magtanong-tanong ka sa mga nauna sa'yo. Consider mo yung, sa biking kasi, pag baguhan ka, consider mo yung sino matagal na nagra-ride. Hindi mo i-consider yung status mo sa buhay mo. Kunyari, pag na wala kang trabaho, ano ako, di ba? Parang ganun. Ano ka dyan? Hindi ka tapakinggan, hindi yung ano lang. Magtanong ka doon sa mas nauna kasi iba ang larong downhill. Hindi dinadaan sa status ng buhay. Totoo yun. Totoo. Kasi basta lahat to based on experience naman. Hindi dinadaan yun sa status ng buhay. Iba ang downhill biking, iba ang enduro Kasi once na baguhan ka, yun nga, una-una, yun nga, sample na lang yun. Hindi ka tumabi, nag-biker sa likod mo, mabangga ka, aksidente. Minsan nga, kahit ikaw na yung dahilan, ikaw pa yung nangaaway. Di ba? So, ganon. So, dapat magtanong-tanong ka sa mga nauna sa'yo. Nauna. Tanong ka lang naman kasi lahat naman tayo sa enduro saan. Pag tinatanong, tinuturuan ka naman. Wala namang madamot sa atin. Tuturuan ka kung ano ang gagawin mo. Lalo na sa baguhan, i-guide ka pa nga So, ganun lang yung tapos ano pa ba iba? Siguro yun lang naman, yung iba alam na, lalo na sa ating mga may edad na. Alam na natin yun. Kasi yung sa bata naman, automatic ginaguide natin yun. Kahit hindi natin kilala ha. Kahit dahil natin kilala, bata to na. Tara, sama tayo, samahan kita. Sige, kuya, hindi, okay lang, mauna ka na, hindi, i-guide kita. Kasi ganun tayo, alam natin, lalo na kultura bata talaga. Kultura yun sa downhill sa mountain biking. Mountain bike. Hindi, specific talaga yun sa enduro at sa downhill. Kasi alam ko sa mga XCO sa iba, bahala ka dyan, di ba? Ganun yun So, lalo na sa enduro at sa parang natural sa enduro downhill hindi magturo Yes, tuturuan ka talaga. Dagdag ko lang kuya dun sa sinabi mo kanina, yung sa wala sa status. Naisip ko lang, ano rin siya kasi may napakinggan akong interview dati. Nung umakyat sa Mount Everest itong nakaraan. Yung mga Pinoy na umakyat, sabi niya, pag daw nasa bundok ka na, walang mayaman dyan, walang mahirap. Tama ka talaga. Kumbaga, kailangan mong i-respeto yung Yes. Kasi pag nandun ka na, wala nang silbi yung pera mo dun Tsaka wala ibang tutulong sa'yo. yun niya wala nang tutulong sa sa'yo, bundok. sarili mo lang. Sila rin yung kasama mo. Kasama mo lang. Yun. Tama yung kaso, Pinoy tayo Actually naman, sa lahat ng tayo, hindi lang sa Pinoy Hindi lang sa atin nangyayari naman yung may tawag doon. Mataas yung tingin sa sarili Pero dapat, tanggalin natin. Yun lang naman na time na yun, hindi naman buong yung kunyari, nag-ride ka sa trail lang for 8 minutes, yun lang naman yung gagawin mo, di ba? Ilang minuto, bus ka na ulit. Pagdating sa bus ka na ulit, di ba? Ganun lang yun talaga. Pero habang nasa bundok, be humble, ganun. Kasi di mo alam pwede mangyari sa'yo Oo, kasi kayo magkasama naman doon sa bundok. Lalo na ang bundok na pinupuntahan natin minsan, walang signal, di ba? Tama. Walang signal. So, paano nga kung bigla mo nayabangan yung mga tao, di ba? Na-aksidente ka, paano kung hindi ka tulungan? Di ba? Pero hindi nangyari yan. Tinutulungan pa rin natin. Kahit sabihin natin. Ano lang naman, kunwari lang. Usapang na lang yan. Pero, talaga, dapat i-consider mo yun. Be humble. Hindi naman din sa pag sinasabi na, mas magaling ako sa'yo. Hindi naman sa ganun. Pero, kumbaga, dahil nga baguhan ka, parang respeto lang ko. Kunti lang. Basta yun lang yung time na yun na nasa trail kayo. After nun, bahala ka na dyan. Diba? Pagbaba, sige, boss ka na ulit. Ganun lang. So naman kuya, pagdating naman sa sabihin natin MTB downhill enduro community natin sa Pilipinas, ano yung nakikita mo na pwede pa nating improve? Ang malaki talaga kung ako tatanungin, actually yung racetrack unti-unti na na-improve natin lalo na ngayong bago. Yung W Bike Park. Sa W muna tayo, mamaya na yung tanong mo. Nung makita ko una kasi kailan ba ako pumunta doon? Last week na ata. Last Sunday. Nung nag-ride ako. Although, syempre, nung gagawin yung racetrack, pa-picture out mo na yun. Trail, di ba? Pero nung makita ko nung Sunday, parang mapapamura ka talaga Nakakakilig ba? Ganda nito. Nakakiliti talaga. Wala pang features yun. Kumbaga, unti-unti na nating ini-improve yung racetrack natin. Gusto nating may sabay sa standard din sa ibang bansa.
Ganun naman kasi plano natin. Dayuhin tayo ng mga World Cup riders man, o kung hindi man, yung mga sikat na riders, di ba? So, ang bukod pa doon, ang improve talaga natin is sa pag-organize, ayun, unti-unti namang ini-improve may natin level yan. up na rin, Kumbaga, no? level up. Kumbaga, first race, yung error, ganito. Pagka second race, organize, improve ulit kung ano yung mali muna. Basta hindi na maulit yung mali. Ganun naman. Tapos, kailangan talaga natin ng pinaka number one is suporta ng LGU. Totoo. Sobrang. Malaking bagay pag suportado ka. Oo, kasi alam mo, sa ibang laro, grabe kung sumuporta yung LGU. Sobrang laki, sobrang namimigay talaga ng pa-premium, mga ganun-ganun. Sa atin, magpasulisit ka lang ng mga parang ayaw pa. Ano ba yung laro na yun? Kumbaga, in short, kasi hindi pa alam talaga. Hindi pa alam. So, yun nga, kailangan natin i-improve yun. Kailangan isa yung LGU, support ng LGU, tapos sa pag-organize, yun nga, unti-unti nating na-improve. Tapos, timing natin. Although, andyan naman yung timing natin. Okay naman eh. So, pero kailangan natin yan nga, yung katulad sa ibang bansa. Level up, yung parang kita level na. up, naka-LED, di ba? Parang Ganda ganon. nga yun. Kumbaga, The best na yung makikita mo na agad yung result. Yung mga ganon. Tapos, naka-live na tayo. Mga ganon. Although, may nangyayari ng ganon. So, consistency na lang. Kasi yun nga, kung target natin is i-improve talaga, actually, yung improve kasi, basta every time na magpapalaro, ini-improve naman natin. Ini-improve talaga natin para mas mapaganda lahat. Ang pinaka-main target kasi natin is ma-recognize na tawag na, or makilala tayo sa ibang bansa. Although kilala naman tayo sa Southeast Asia na may karera tayo, mga ganito, ganyan. Pero, yung level kasi ng, ano man tawag dyan? Pagiging teki-teki, kulang pa eh. Wala pa masyado, di ba? So, yun lang naman. Basta yung sa racetrack natin, pag sinabi mo yung, andyan na eh. Yung natural man or man-made, andyan na eh. Kung man-made man, yung Balili Bike Park, nakapunta ka na. Sobrang the best. Yung elevation ng racetrack doon, less than 300 meters lang ata. Pero ang flow, sobrang bilis ng racetrack. Grabe pagkagawa ni JR. Sobrang ganda. Yun naman kung man-made. Pag sinabi mo namang natural, ay basta yung man-made natin, incoming natin, yung W Bike Park din. Talagang the best din yan. Pure downhill talaga yan. Walang padyakan. Sa Balili may padyakan ba? Meron onte. Pero dito sa W, papadyak ka lang kung gusto mo pa bumilis. Oo. Pero isang bitaw mo lang from start, pag bitaw mo, wala na yun. Hanggang finish line na yun. Ganda nga ng tulay. Yung itsura ng tulay, parang tulay sa mga World Cup. Di ba? Pag may mga tulay na gano'n. Ang ganda. Ganda. Lalo pag siguro na ayusan na yun. Oo, syempre. Alam mo naman, sino bang gumawa dyan? Skido. Boss Gids. Sarvi. Sila Chubong. Si Abdul. Ngayon. Saka marami pa. Team Larga. One downhill, Cavite. Basta one Cavite. One Cavite naman. Although hindi naman taga Cavite lahat. Pero lahat ng gustong tumulong. Welcome naman. Pero maganda nga rin po yung sinabi mo na the timing. Kasi parang sa Indonesia may gano'n na eh. No? Yes. Yung parang pagtawid mo, nakalagay na agad yung ano mo. Time mo, andun pa nga mukha mo eh, di ba? Balik tayo doon. Dalhis tayo eh. Nakakadagdag din sa excitement ng manonood. Yun, tama ka talaga. Sobrang, tsaka ano yun, once na kasi na magawa mo yun, parang masabi mo agad, ang laki ng in-improve. Ang laki talaga ng in-improve. Although nangyayari naman yun sa iba ngayon. TWJC meron naman ganun eh, pero sa TV lang. May monitor lang silang dala sa baba, TV. Sa Davao rin, meron din ganun. Sa Visayas actually meron na lahat. So kulang na lang talaga yung live. In short, live telecast. Maganda nga Facebook mo lang or YouTube, di ba? Kape mo na. Pero ang ganda nga yun. Pero yun na yun, sa improvement sa downhill sa enduro natin. Okay na yun. Hindi, masingit ko lang pala. Sa downhill kasi ngayon yung iba. Meron, although considerable naman, tolerable naman yung may pedal section. Pero siguro mga a total of 10 to 15% lang ng total na race. Okay na yon. May iba kasi na medyo mahaba-haba pa eh. Pero considerable pa rin kasi may flow naman. May flow. So, yun lang. Ito naman,
parang pipili ka lang ng isa, Hmm. tapos konting paliwanag lang. So, kung papipiliin ka, fitness or skills? Ah, yun nga yung isa sa inisip ko kanina eh. Ano? Sa akin kasi more on, kung ako tanungin mo, fitness ako. Fitness. Fitness ako. Kasi alam mo kung bakit. Late na kasi ako start. 37 years old na, di ba? So, yung skill, paano ba ipaliwanag? Ganito na lang. 2 years ago, di ba si JR nag-academy dyan sa Tagaytay? Oh. Ang sabi niya sa akin, Ton, kailangan ko lalay dyan ha, sa academy. Kasi wala siyang tao. So, lalo si Dandan niya kasi Kel. Pero siyempre, kulang pa rin. Sama ka. Oo, di sige. Putik, pagdating, budol pala yun. Bakit? Pagdating pala din, ginawa rin ako estudyante. Sumali ka. Sumali ka. Puta ko. Kulilat ako doon, bro. Kulilat talaga. Kulilat talaga. Di ko makalimutan sinabi ni Brad Bong. Kabrad ko si Bong eh. Bro Primavera. Sabi niya, Tol, tangina ka, wala ka pala eh. Nagcha-champion ka pala, bobo ka pala eh. Kulilat talaga. Wala talaga akong skill. As in, wala talaga. Tawa kami ng tawa doon. Kasi zero talaga ako sa skill. Tapos doon nga nagsabi ni JR, alam niyo si Clinton. Kaya yan nananalo kasi sobrang lakas nga daw. Malakas daw katawan ko. Nananalo lang yan kasi malakas ang katawan niya. Pero kung hindi malakas yan, kulilat din yan, sabi niya sa akin. Kaya yung pinapili mo ako, fitness talaga. Kasi sa edad natin, kasi kumbaga, kailan ba? 2 years ago yun. So, 2023 yun. Nag-start ako 2016. So, 7 years ago yun. Yung muscle memory ko na, hindi, mahirap na yung adjust yun eh, kasi nga matanda na tayo, unlike sa mga bata, di ba? So, mas pipiliin ko yung fitness. Pero kung sa totoo talaga, tandem talaga ang fitness tsaka skill. Yung tulad ng sabi ko kanina, pag skilled ka nga, wala ka namang fitness. Wala rin. Kasi, kalahati pa ng trail, pagod ka na. Hindi ka na makapag-all out. Kasi once na mag-all out ka, napagod ka, pinakamalalang mangyari sa semplang. Semplang talaga. Ito naman, smooth or aggressive? Ako kasi, lahat ng race ko, aggressive. Aggressive. Unang-una sa bike pa lang. Doon mo malalaman na aggressive ako sa bike ko. Kasi dati, una akong nag-full sus. Bike ko is small. Size small. Every ride ko, kahit ride lang, enjoy lang. Pinakamahina akong semplang 5. Every ride. Small bike ko. Pero dapat sa height ko, 5'5 lang ako. Small talaga yung bike. Pero nung ma-realize ko, nasubukan ko kayang one size bigger. Ang ginagamit kong bike after nun is medium na or large. Kasi nga, doon ko nalaman aggressive pala ako. Hindi ako playful. Hindi ako playful sa bike. Yung iba nakitricks hindi. So, mas gusto ko aggressive. Kaya one size bigger ako sa bike ko kasi yung sinasabi ko, kasi pag small bike mo, mahirapan ka pa nag-squat ka. Kailangan mo pang gumanon, mag-effort kasi maliit yung bike mo. Pag malaki bike mo, gaganyan ka. Pag squat mo, yun na yung posisyon mo. Parang lagi nasa gitna. Squat lang. Gitna ka na lahat. Gitna ka na noon. So, less extra effort, less extra effort niya. So, yung pagod mo, nabawasan konti. Idagdag mo na lang sa ibang bagay yun. Parang ganun ang nangyari sa akin. Ito naman, trust the bike or trust yourself? Ano bang ginagawa ko nito? Hirap din. Pero, ang lagi kong naririnig is trust the bike. Kung saan yung pupunta yung bike, sundan mo. Unless na lang kung bangin na talaga yun. Mali yun. Pero basta, unang-una, ayun nga, basta doon, trust the bike. Kasi once na tama ang posisyon mo sa bike, once na tama ang posisyon mo, yung skill mo is level lang. Hindi naman high skill ka or level lang. Basta level, tama posisyon mo, maganda fitness. Trust the bike. Kaya na ng bike yun. Kaya na ng bike. Saan man siya pupunta, sabayan mo lang. Kasi once na kinontra mo, alam mo yung katulad ng experience ko rin. Kasi mahila ako sa cornering. Kasi minsan, pag kumorner ako, may tendency ako mag-overshoot.
So, di ba? Kinokontra mo yung bike. Ang mali mo doon, kinokontra mo yung bike, pero pumipreno ka. So, once na kinokontra mo yung bike, tapos pumipreno ka kasi overshoot ka, kasi nga paliko. Pag kinokontra mo yung bike, pupunta ka dito, pero yung palusong yun, nagpepreno ka. Pag preno mo yun, itutulak ka ng momentum, ng gravity. Imbis na pupunta ka doon sa pupuntahan mo, kung saan mo gusto, didiretso ka pa rin. Kasi nga tinutulak ka. Kasi kinokontra mo yung bike. So, dapat ang gagawin, release mo konti yung preno, tapos, anuhin mo yung bike. Yung, ang tingin mo pala. Ililihis mo yung tingin mo. Kasi pag doon ka pa rin nakatingin, tapos alam mong bangin na yun, Doon ka pupunta. doon at doon ka pupunta. So, yun lang eh. Ito naman, kunyari, before ng race, anong mas gusto mo? More sleep or more time to practice? Imposible sa akin yung more sleep. Eh. Bakit? Actually, pag race day, night before the race, Excited? pero mga 80 to 90% wala akong tulog. Talaga? Hindi talaga ako nakatulog. Na-excite Hindi ko or alam ano? bakit. Kasi, although siguro sa mindset nga, nung nasanay na ako mag-blind race. Kasi bumabiyahe ako ng gabi. Oo. So, gabi, biyahe na. Saturday ng gabi, tapos kinabukasan karera. So, kumbaga, yung sabi ko sa'yo, pag baga nakarating, makatulog ng 30 minutes, 30 minutes. Yun lang yung pinakatulog ko. Oo. Pero mostly talaga wala. Mostly wala. Yun nga, kung maaga naman makarating, mag-track read ako, pero glide-glide lang. Kasi baka naman mapagod. So yun, parang hindi ko masyado alin yung pipiliin. Hindi ko alam kung alin yung pipiliin ko. Oo. More practice or more... Kasi parehas ano yan, parehas Kasi- kulang. Oo, para kulang. Tapos yung may nakalimutan pala ako doon sa bakit ako nagba-blind race. Oo. Yun nga, yung sinasabi ko sa bukod sa Tipid. ano, mas exciting mag-blind race. Mas grabe yung pour ng adrenaline ko. Kasi lalo na pagbago. Okay ito, mga ganun-ganun lang. Basta, pero inaalam ko lang talaga yung critical area. Yun lang. Ito, para kay ano lang to, kay Kuya Clinton, huwag niyong gagayahan niyo kasi iba-iba tayo ng level ng hinahanap sa adrenaline. Kung hindi siya totoo naman, di ba? Hindi applicable sa lahat ng blind race. So. Kailangan mo rin Mahirap. sanayin, no? Kailangan mo sanayin. Kailangan mo lang din salayin sarili. Although, marami naman nagba-blind race marami. na. Marami. Pero kasi yung sa'yo kasi blind race ka pero mataas pa rin yung level ng competitiveness mo eh. Pag kunyari kami, yung mga normal na rider katulad ko, pag nag-blind race ako, chill lang. Talagang literal. Oo, kumbaga parang nagpunta lang ako doon para mag-ride lang. Sa'yo kasi blind race ka pero ang taas pa rin nung medyo nga, actually nga, yun nga, hindi ulit siya pagbubuhat ng sariling bangko. Kasi nakailang blind race na bago na nag-champion. Hindi naman marami, pero may time na nag-champion ako. Pero yun nga, sabi nila, nasa top 10 pa nga rin daw ako lagi. Clinton, grabe ka ng blind race ka, nagta-top 10 ka pa rin. Sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Hindi, siguro. Baka nga ganun. Hinahanap mo rin talaga na yun nga, sabi ko adrenaline. kanina na mas gusto ko yung adrenaline. Oo. Yun isa. Lalo na, actually yung sa last year ko sa Aqua 10, sa Enduro yun last leg yun last year. Hindi ko alam bakit ako nag-champion. Sumemplang yun. Sabi ko sumemplang din ako. Pero, yun nga, bumiyahe. Solo na ako nun, biyahe. Mag-isa ko, balikan nun. Tapos, hindi ko alam bakit. Hindi ko talaga alam bakit nanalo. Actually nga, si Boss Adler, lagi akong kinakantsawan. Oo nga eh. Ayan na naman si Clinton. Ito na naman. Nag-blind list na naman. Dami na naman tatalo niya. Pero di ko alam talaga, di ko masabi kung ba. Siguro isa na rin yung yung may training ka. Oo. Although nakapag-train naman ako kay JR, yun nga, 2 years ago. Pero before nun kasi nagba-blind race na ako. Ano lang talaga, hindi ko alam kung bakit talaga. Baka nasanay ka Nasanay na rin. Siguro ngayon, sabi mo ngayon na parang napipredict mo na rin yung daan gawa ng experience mo eh. Isa na rin yun siguro. Ito naman, coffee or energy drink sa pagbabike? Siyempre, coffee tayo. Coffee. Tayo. Ano ako, coffee. Minimum 4 cups of coffee ako a day. Oo. Pero puro Before black. matulog, kakape ako. Black lahat. No Black sugar, no creamer.
Pero nag-ano ka rin ba, kuya? Nag-shot ka rin ba? Nag-inom ako. Hindi, parang di pa ata nakikita may hawak na Red Horse eh. Hindi, speaking of inom, Ah. nung estudyante ako, casual drinker ako, casual drinker ako. Nag-inom lang ako pag may birthday, fiesta, kasalo, yun lang. Natuto lang talaga ako uminom ng malakas sa mountain biking. Talaga. Oo. Kasama rin sa culture eh, no? Ano yung mga sabi mo dun sa sinabi ni Rasta? Yung, ano raw siya? 2 bottles daw siya bago mag-race. Ano mga sabi? Si Rasta, maraming gumagawa nun. Hindi lang siya. Actually, nasubukan ko na rin yan. Nasubukan ko na rin yan dati. Actually, itong lately, nasubukan ko na rin yan. No? Masarap din naman. Kaso, nung nag-organize na kami ng Harvest na series 2 years ago ata yun. 3 years ago. Isa ako sa naatasan. Although marami kami, gumawa kami ng rules na kasi. Bawal uminom mga ano. Kaya doon natanggal. Kasi kasi nga, di ba, medyo nakainom. Parang pangdagdag lakas loob ng yun eh. Pero ako naman kasi, kahit nakainuman or wala, medyo malakas na talaga loob. Hindi ka mabilis malasing din? Siguro depende sa kondisyon. Nalalasing din. Nalalasing din? Nalalasing din. Kasi nga, high school ako, tsaka college ako, hindi ako talaga nainom ng malaki. Ano nga? Minsan lang talaga. Pasko. Sa bagay, nakakasira na ata sa training eh, na pag... hindi naman. Basta ako kasi, ang ano bang tawag dyan? Prinsipyo ba tawag dyan? Nakain ka ng malakas, kain mo lahat, wala kang, bakit sabihin mo mataba or ano, nainom ka ng madami. Once na, ako kasi, basta ako, sa akin once na ipapawis mo yan, lalabas naman lahat yan. Kumaga kung gaano ka lakas kumain, lakas din sa training. Ganun kasi ginagawa ko. Kaya, okay lang sa akin. Basta huwag ka lang magmaoy. Importante. Huwag lang magmaoy. Yun lang naman eh. Yun ka, sa kaya mo. Huwag magmaoy. Bawal magmaoy. Oo. Yun lang naman. Happy lang. Ito naman, kuya, medyo mahaba na napagkwentuhan natin. So, nasa medyo last part na tayo. Mahaba na nga. Oo, mahaba na. Maaga pa pa. Ano naman, kung meron kang top 3 na mountain biker para sa'yo, siguro pwedeng sa skill, leadership, influence, or tinitingalam sa mountain biking, sino yung 3 tao na yun para sa'yo? At bakit? Parang kulang yung 3. 5. So, gawin natin 5. 5. Ganito. Actually, unang-una. Si JR. Barba. JR, coach. Eliasar. Actually, JR lang tawag ko sa kanya. JR. Kasi matanda nga ako eh. Pero coach JR. Si JR. Ang maganda lang kasi kay JR, kaya nasabi ko sa mga, actually number 1, ko siya. Hindi madamot. Hindi madamot sa skill. Although marami namang, lahat naman hindi madamot. Pero siya talaga, to the highest level na gusto mong malaman, ituturo niya. Ituturo niya talaga. Wala siyang pinipili. Doon ko na, Tapos, yung iba kasi pag tinatanong, tuturuan ka naman eh. Sinasabi yun paano. Si JR kasi iba, detalyado. Kahit sabihin mong walang actual, pero yung kwento niya sa'yo, para ka rin, nag-actual eh. Kasi detalyado talaga. Detalyado talaga. Sobrang, kumbaga, sobrang siya, proud siya na makatulong sa mga riders. Sobra. Kasi na-experience ko ngayon. Kasi nga, dati, di ba, baguhan talaga ako. Wala talaga ako eh. So, sa kanya ako nagtatanong. Basta maraming nalanggit kanina kay Cherry, kay Kucheboy. Pero iba si Jerry, iba magturo. Pati si Wendell, yung kuya niya. Yun, sabi rin niya. Pero kay JR ako, tapos bukod pa doon, yun nga, yung nag-training dito sa Tagaytay, kahit doon sa Balili. Ang haba ng pasensya. Alam mo kung bakit nung nasa Tagaytay kami, ilan ba kami nag-training doon? Actually, hindi nga ako kasali. Ilan sila doon? 12 na ata sila, 11. Basta nadagdag pa ako. Ako hindi marunong. Yung iba marunong na. Tutukan niya ako. Yung iba kaya niyo yan. So, kumbaga sa pasensya na yan ang pagtaturo. Kahit buong araw kanyang turuan, hindi siya nagsasawa. Pero ako na lang yung umayaw. Sabi ko, araw mo na ako, singit na ako dito. Unahin mo yung estudyante mo. Sabi ko, unahin mo yung mga estudyante mo talaga yung nag-enroll. Ako kasi wala. Hindi ko na
hindi ko napilitin yung sarili ko na maging ganito pa eh. Tanda na tayo eh. Oo. Yung muscle memory natin. Nakalock na yan eh. Yan na talaga yun eh. Although pag matandaan mo, na-adjust mo, pero doon talaga nag-start yun. Sobrang ano niya, sobrang haba ng baset sa Mm. training. Tapos yung sunod is, sino ba? Siguro si Brad Wilmer. Mm. Si Brad Wilmer. Nung bago rin ako, grabe rin magturo. Sa kanya rin talaga. Actually, yung pangalawang downhill bike, pangatlong full suspension bike. Ano niya yun? Demo 8 niya. Mm. Lalaro kami ng Cebu. Nationals yun. First out of Luzon Arenas. Nationals yun sa Danasan Eco Park, Cebu. Ang gamit ko na bike nun, GT Fury. Yun yung sabi ko, size mo, lagi ako sumisemplang. Sabi niya, Brad, gamitin mo tong demo 8 ko. Gusto niya, actually, binenta niya sa akin. Oo. Sabi ko, wala natin pambayad, wala akong trabaho. Ganito. Hindi, utangin mo, lugulugan mo lang. Oo. So, in short, inutang ko. So, yun yung gamit ko. Sabi niya, mas maganda to doon. Kasi nga, veterano na yun sa pag-ride si Brad. Alam niya na yung racetrack. So, hindi, mas maganda tong bike na to kaysa yan doon. So, binuo namin, Friday, kinabukasan, lipat pabuntang Cebu. Hindi ko na pinractice, so doon na diretso. So, yun, si Brad Wilmer, tsaka napaka-supportive. Kahit bago pa lang kami magkakilala, napaka-supportive. Tapos yung pangatlo, yung Team Rangers na nagturo sa akin, nag-mentor sa akin. Oo. Yun nga, si Ryan Garson, si Jim Fuentes, yung nagsama sa akin sa Three Skulls. Pero marami yan. Si Emong Piol, yan, kasama ko sa Team Rangers. Si Ian Manalo, si Doy Bagares, kung kilala mo. Si Dexter Reyes, kasama ko yan sa Team Rangers. Yan yung sa Team Rangers, yan yung si Dexter. Ba yan? Ang tawag namin yan, parang palaka. Grabe ko magpa-jump ng bike yan, naka-full suit. Grabe. Sobrang galing talaga. Ako naka-heartil, nakatingin lang ako sa sabi, hype ko si Dexter na to. Ang galing sobrang. So yun yung mga sa grupo. Tapos, syempre, pagsamahin ko na si Boss Harvey, si Baypis. Ayan, yung dalawa pala, si Boss Harvey at si Baypis. Yun nga, sobrang passionate sila sa mountain biking. Oo. Lalo na sa downhill sa Kendo. Napaka-supportive. Di ba, nakasama ko sa team nila. Lahat talaga yun. Wala kang masabi sa suporta nila. Sobrang, saka yun nga, kung pansin mo yung post ko mula nung nasa harvest na ako, laging thankful, grateful. Kasi nga, maglalaylo na dapat ako dun eh. Kasi nga, sobrang gastos na. So, napunta ako sa Team Harvest, safety first. Kaya, sobrang thankful, tsaka grateful talaga ako sa kanila. Napaka-supportive. Tapos, panghuli siguro siya, Boss Guido. Sobrang laki din ang suporta ni Boss Guido. Di rin yung GNB Bike Shop. Same as passionate din talaga sila sa bike. Sobrang passionate sa biking, tsaka yun nga, napaka-supportive kahit sino-sino. Parang si Boss Harvey, kahit sino-sinong riders na. Uy, maganda potential. Ito parang gano'n. Sobrang nila. Ano bang tawag? Basta, parang gano'n. Passionate. Passionate talaga. Grabe nga talaga. Kasi yun nga, sa one downhill. Sa One Cavite, lalo na ngayon, paggawa Grabe ng yung racetrack. ginagawa Ang nilang bilis. pag-angat sa Oo. MPB community. Sobra. Mahirap i-deny na Oo. katulad niyan, mga W, tas yun nga, yung Oo. Harvest Downhill Series. Sobra. Di ba? Nationals Oo. yan, di ba? Dalawa Luzon, dalawa Visayas, dalawa Mindanao. Ma-appreciate mo rin talaga. Mm. Tsaka yung Team Harvest, laking bagay. Kasi, yan, pag ganyan may mga, para sa akin na nga, pag ganyan may mga competitive team, nakakahatak din ng iba yan. Oo naman. Kumbaga, nakikita nila na lakas ng Team Harvest Hindi Parang nata-challenge din. Kumbaga, parang, insight tayo, andyan Team Harvest na. Kahit paano nakakahatak yun. Parang nakakataas Parang din. tumataas yung level ng Oo, competitiveness. oo. Lagi ba? Actually, maraming malakas. Hindi Oo. lang naman Team Harvest. Sobrang dami. Yun nga, actually, sa sobrang dami, ang maganda lang kasi sa Team Harvest, lalo na sa rin, GNB Bike Shop.
may nasuportahan silang malakas. Tapos nasuportahan nila, kaya lalong Oo. naaangat din. Lalo na sa Ginaganahan mga no? bata. Oo, lalo na sa mga bata. Pero bukod dyan, di natin alam. Kasi lagi kami bumabiyahe, di ba? Oo. Sobrang dami sa iba. Oh. Visayas, Mindanao. Visayas, Mindanao. Sobrang sa daming bagay. magaling. Kasi ako, ang nakikita ko lang, syempre, mostly Luzon, dito lang, Luzon. Pero madami. Bagay, sa magaganda rin ng mga karera sa Visayas, Mindanao, no? Oo. Grabe kasi ang nandun ang lapit lang ng bundok sa kanila Oo. Siguro biyahe ka lang papadyak ka nga ng 20 minutes, ando ka na sa trail Yung ano ba, yung nakaraang ano nyo, yung karera nyo dito sa may Inato, okay naman. to? Oo, sa Marilog. Sa Oo. Davao City yun. Na sa lupang sinilangan ko. At doon ka, Taga doon ako, taga Davao yung ako. bayan mismo na yun? Or, Davao. Ay, hindi yung barangay lang yun Barangay Marilog. Bandiri na ng yun. Bukidnon. Ganda rin ang racetrack nila. Ang yun nga lang inulan kasi. Kaya medyo maputi. Kaya siya maputi kasi bagong linya. So hindi pa na-tamper yung lupa. Pero sobrang ganda na racetrack. Napaka-natural din. Rocks, roots, steep, kompleto din talaga. Di ba ano siya, kasama siya sa leg ng ano? Harvest. Yun yung leg 2 natin. Ayos. Leg 2 natin. March yun. March 15 nata. Kasabay ng araw ng Davao. Kaya, inanyayahan ko lahat. March 15 nata yun. Di lang ko sure sa date. Araw ng Davao yun. Ito naman Kuya Clinton, may konting ano ka ba dyan? Bigay ka lang ng konting idea. Kailan ba mararide ng lahat ang The View? May idea ka na wala pa? Actually, wala akong solid na idea Alam mo kung bakit? Actually, wala pa ako ang bag doon, hindi pa ako nakakatulong. Kasi nga hindi nakakaakyat. Pero Hindi nakakaakyat. Target ng next year, January, ganyan. Ang alam ko baka by second week ng January, full open talaga. Kasi malapit na rin yung first leg doon. February, February 8 yun. So kaya, kung nakita mo kanina, may post na, close muna kasi minamadali na Tama. So, although gawa na yung racetrack, actually yung finish line na lang pala kulang. Pero baka tapos na yun. Kailangan kasi yung features. Ang importante kasi sa downhill is yung features natin. Kasi kung trail lang yan, so parang ano lang yan. Hindi mo rin masabing enduro. Or parang enduro lang. Kasi pag sinabi mong downhill downhill is big hits. Big hits yun. Big jumps, big drops, parang ganun yun. Pero sa atin dito, medyo minimal lang naman para lahat mag-enjoy pa. Ang ganda ng mga kurbay, parang maraming, tsaka parang maraming pwestong pwedeng lagyan ng wall ride. Sobra. Tsaka ang lawak. Kasi nga, although nung Harvest 1 pa lang, nung Alliance 1 pa lang, yun sa ginawa, ang talaga namin, yun nga, sinasabi mo kanina, nagtanong ka, kung ano pang i-improve sa downhill natin dito, enduro. Yun nga, doon, inumpisahan namin, i-improve talaga, unang-una yung racetrack. Papasok natin sa standard. Kahit hindi naman standard talaga, pero at least malapit sa standard, di ba? Yung lapad ng racetrack, yung haba ng racetrack, tapos, basta maraming factor yung sa finish line. So, maraming factor yung starting line. So, parang maraming considerations kasing ginagawa. Lalo na pag gusto mong ipasanction sa UCI race. Yun, medyo, marami silang requirements para pumasok ka sa standard talaga. So, yun yung isa sa mga ini-improve yung tanong mo kanina. Yun yung ini-improve. Kaya itong The View ngayon, kaya sinabi ko nila the best. The best talaga pagdating sa down. Purely downhill talaga. Basta pag-release mo ng preno sa starting. Yun na yun. Yun na yun. Hanggang finish line na lang. Unless lang kung gusto mong bumilis, papadyakan mo. Pero kung gusto mo ng mga yun nga, gusto mo lang i-enjoy talaga, chill right ka. Release ka lang ng preno. Hanggang finish line na yun, nakakarating ka na. Walang padyakan. Exciting ang first leg ng Harvest. Oo, kahit ako, excited ako. Pero yun nga wala, nahihiya nga ako. Wala pa talaga ambag dun, hindi pa nakakaakyat malapit na. Bukas ata, punta ka ata dun Pero bukas, akyat ako. Nagpaalam na ako. Makatulong man lang kahit paano. So yun, Kuya, sobrang salamat sa oras. Dami na rin natin na pag-usapan. Nasa last part na tayo Siguro, na lang, kung may gusto kang pasalamatan, or shoutout, or invite. Ito na yung time. Hindi, kung may pasasalamatan man tayo. Siyempre, yung una-una ko, si Mrs. Thank you kay Mrs. talaga at pinapayagan tayo lagi mag-bike.
Tapos, yun nga, sa lahat ng mga sumusuporta, yan, si Boss Harvey, sa Team Harvey's, Safety First, si Peace, sino ba? Si Brad Welmer sa Wilmer Bike Shop, si Boss Kido sa GNB Bike Shop. Ito yung mga nagbibigay-bigay sa akin. Tulad itong V12, Sponsor, no? hindi naman totally hindi naman literal na sponsor. Parang gift. Parang binibigyan, Gift, gamitin mo to, parang ganyan. Si B12, ito si B12, matagal na nagbibigay sa akin. Cebu yan, no? Cebu-based ba yan? Cebu based to si by Noe, Ah. Noe Abonero. Tapos si Voodoo, Ah. yun, si Voodoo naman, taga Davao din yan, kababayan ko yan. Si Mon, Kuya Mon, si Mon Season. Taga Davao din yan, si Voodoo, sino pa ba? Si JFSM, si Jeward, yun, nagbibigay din yan sa akin. Yun na naman, doon na naman tayo nagpapasalamat sa mga, may bagong ano ako ngayon na, uy, Clinton, alam mo yung Shimano nito nakaraan? Shimano Cycling Festival sa Philippines. Kasi, pag X-Race kasi kailangan mo ng ano naman tawag dyan. Kailangan mo ng pit stop mechanic, kumbaga. Sa F1 pa kasi, ilang laps yun, di ba? Lalaro kami ni Kel. Wala kaming tropa. Si Bolt, minessage ko, Bolt, kailangan naman ng pit stop mechanic sa ano. Wala, hindi nakapunta si Bolt BC. Sabi namin ni Kel, Kel, wala tayong pit stop mechanic. Sabi niya, meron ako yan. Sabi niya, sino? Si Switchback. Si Switchback na bike shop. Sabi niya, ganun ba? Sige, sabi ko, message ko rin si Miko. Alam ko si Miko. Bisaya rin yung Tagailigan. Sa Switchback na trabaho. Message ko, bay, wala kaming mechanic ni Kel. Siya, sige, dito kayo. Kaya, yun. Diba, sobrang ulan nun, ang putik nun. So, yun. Kaya ako nabanggit si Switchback kasi, yun nga, sila yung naging pit stop mechanic namin. Bukod pa doon, inalok nila ako, bay, saan ka ba ayos ng bike? Kay ano talaga ako, kay Wilmer Bike Shop. Sinabi ko. Sa Imos. Yun nga. So, sinabi ko, baka gusto mo, yun nga daw, sa Switchback na rin sa kanila. Sa Switchback. Tapos yung bike service nila, Veloton ang tawag doon. Veloton Bike Service. Mabisaya rin yung ano doon Tapos kay Tiseria yung nakausap ko, yung Switchback. Namin niya, kung ano yung bike mo, palinis o kung ano, dali mo lang dun sa shop. So, kaya yun, kasama na rin sa naging grateful ka rin kasi siyempre inalok ko, doon mo daling bike mo, linisin namin. Libre, walang parang ganon. So, nagpapasalamat din ako. So, tsaka mas malapit sa akin. Yan. Doon na ata sila sa may Sa may paglabas ng Danghari. May bago sila. Dito sa may sa may Alabang. Yung sa may Danghari, sa may Honda. Paglabas, no? May premiere doon na something na condominium. Doon. Tapos yun. Kaya yun yung isa sa mga, doon na rin ako kasi mas malapit. Tapos, sino pa ba? Si Budo, tapos na si Shocks Plus. Shocks Plus, binibigay din yan sa akin ng saddle, ng grips, mga ganito. Ito yung nakikita kami. Si Judeng, ganun din, nagbibigay ng grips, saddle. So, yung Judeng Bike Shop, yun. Sino pa bang ibang magana sa akin? Yan, si Bike Boy PH. Si Cycle, ang pinakamatagal talaga, si Photocycle. Photocycle lang. Si Alexis din. Alexis Lagura, dating Ngayon, ang nakatag sa kanya guys, Cycle Vibe Cafe. May coffee shop din siya sa Laguna naman. Cycle Vibe Cafe. Yun talaga, matagal na. Nasa Rurok pa ako. Sumusuporta na sa akin. So, yun. Tapos, yun, syempre, dati si Rurok, si Kilo Bike, sila Brad Walrus. Pasalamat din ako sa grupo nila. Tsaka, sino po ba? Marami pa baka nakalimutan ako. Kung makalimutan ako, i-comment ko na lang. Comment ko na lang kasi nakakaya naman kahit maliit na bagay kasi yun ang tingin ko doon. Kasi akalain mo yung kahit maliit ko tulad niyan, bibigyan ka ng grips. Sino ba mag-isip sa'yo na bibigyan ka ng grips, di ba? Siyempre, parang thankful ka, grateful ka talaga na. Hindi, naisipan akong bigyan ito, di ba? Parang ganun. So, lahat yan. Kaya ang dami-dami kong naka-hashtag yan sa mga post ko minsan. Kasi yun yung pinapasalamatan talaga. Doon na lang ako, doon yun lang yung way na makapagpasalamat ako sa kanila. Saka yung mga sinishare mo, nakikita ko Yan, sinishare ko sila para makabawi man lang kahit maliit na bagay lang. Tsaka syempre, sa'yo, thank you, Trailside Stories. naman. Hindi ko maisip na, bakit ba naisipan akong interviewin? Hindi, kasi lagi kang lumalabas sa mga, mga parang mga top rider,
Rider Lalo yung sinabi ang ganda nung sinabi sa'yo ni Boss A eh. Si Boss Adler, ano mo sinabi niya? Sinare mo yun napanood mo yun. Pero maganda, kumbaga, Gulat ako eh. Hindi ko... marami na nakaka-appreciate sa'yo, kuya. Pero nagulat ako Marami ka na rin, siguro marami ka na rin nabigyan ng tips. Kaya sabi mo nga si Boss Noke, di ba? Tinatawagan na coach. Kaya kayo nga pala na nakakomment ngayon sa'yo. Si Boss Noki talaga, di ko alam ba't tinatawag kong coach eh. Lagi ko nang yung sinasabihan eh. Kasi although, syempre parang sign of appreciation nila yun. Pero ako naman kasi, ayaw ko naman. Kahit sir nga, ayaw ko eh. Kasi parang, ano kasi, parang tinawag ka ganyan, parang mataas ka eh, di ba? Ayaw ko nang ganyan. Ako nang, pantay lang talaga. Kaya nahihiya ako eh. Di ba, kailan ka ba nag-message sa akin? Before pa kami pumuntang Davao, di ba? Nagsabi ka na na-interview. Sabi ko, naman. Sa totoo lang, yung unang schedule natin, hindi ko rin kinalimutan ko rin. Kasi ayaw ko talaga magpa-interview. Kasi ba't naman ako isasama, iba kasabihin ng iba, uy, Diyos, dito. Hindi yun. Welcome naman dito lahat. Pero yun yan, yung minessage ko kaya ako sinasanay ko rin ng sarili ko na tawagan na Kuya Clinton eh. Kasi pag iba, ang usually tawag yan, boss, sir, ganyan. Nung tinawag ko si Kuya Clinton na gano'n, inano niya ako, sabi niya wag daw. Tapos sabi ko, okay sir, naghahalag siya kasi mali pa rin. Ano talaga, mas gusto ko tawagin by or kaya Clinton or kaya Kuya. Kuya, na rin Kuya okay lang. Okay lang din kasi actually eldest naman ako sa amin eh. Eldest ako. Okay na rin. Basta wag lang yung sir, boss, or ano. Talagang ano. Coach, si Boss Noki talaga kasi hindi ko pwedeng manuhan si Boss Noki kasi yung talaga tawag. Although, yun nga, kasi nga, sabi naman sa akin, yung mga tip lang nga daw. Pero hindi yung tip na yan kasi galing din sa mga, yun nga, galing din sa mga pinagtanungan ko na mas, yan, katulad sa mga elite riders, katulad kay GR, shinare ko lang din. Pero yun nga, kasi actually nag-enjoy daw siya nung tinuro ko yun sa kanya eh. Pero hindi na kailangan tawagin coach or kung ano. Pati yung anak niya, coach ng tawag sa akin. Ano lang yun, na-appreciate ka lang. Na-appreciate lang ako, pero naintindihan ko naman. Tsaka, thank you ulit ha. Thank you talaga, grateful lang. No problem. Tsaka, siyempre, shout out sa Harvey's Resort Sports Bar, tsaka sa Eve Cafe. Oo, siyempre. Andito kami ngayon, mas pinili ko yung, nung nagtanong Brother Alexis kung saan daw kami. Actually, sabi ko, ito talaga, Eve Cafe. Kumbaga, sign of appreciation talaga na pasasalamat. Kaya, mas pinili ko dito. Although marami namang iba, pero sobrang laki ng pasasalamat ko dito kay Boss Harvey at kay Kiss talaga. Kasi nga, sabi ko kanina, talagang mag-slow down ako. Kumbaga, pipiliin ko na lang talaga yung karera. Pipiliin ko na lang. So yun nga, biglang napunta dito. Pinag-igihan ko na lang. Pinag-igihan para hindi rin mapahiya. So yun, saka thank you ulit bro, thank you ulit. Thank you sa pag-invite sa akin. So yun, haba na rin ng kwentuhan namin. Sana panuorin nyo lahat. Marami tayong matutunan dito hanggang sa susunod na Trailside Stories, hanggang sa susunod episode. Tapos yun, abangan natin The View sa January, then Race February. Yun. Possible, second week ng January mag-open and kompleto na yung lahat. Actually, mag-announce naman yung tropa. Abangan na lang natin para lahat namang open sa lahat yun. Actually, yung racetrack na yun, singit ko ulit Kahit 130, 140, 120 travel ng bike mo, pwede mo i-ride. Kahit naka-XC bike, pwede i-ride. Napakaganda ng racetrack. Lahat mag-i-enjoy. So, Lahat kuya, thank you ulit Thank you ulit. Thank you. Ayos. Habahan, kwentuhan natin. Pwede na tayo magkape ulit. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!